Si Nam Da-jung, 23 taong gulang, ay isang reporter para sa isang tabloid. Ngayon, matapos ang lahat ng pagsisikap na magpanggap at magdisgise, natagpuan niya ang perpektong anggulo para kumuha ng magagandang litrato ng mag-asawang naghahalikan sa harap. Bigla, isang pangit na matandang lalaki ang lumitaw. Kinuha ng lalaki ang kamera at hiniling na burahin ang mga larawan. Pagkatapos ay pinuna niya si Da-jung bilang uri ng reporter na mahilig manghimasok sa personal na buhay ng iba. Kinabukasan, inihayag ng Blue House na nakahanap na sila ng bagong Prime Minister at ito ay ang batang kandidatong si Kwon Yul. Agad na inutusan ng amo ni Da-jung na interviewin niya si Kwon Yul. Sa sandaling iyon, nakilala ni Da-jung ang lalaki. Siya pala ang matandang lalaki na nagalit sa kanya noong nakaraang araw. Nakakatuwa, si Da-jung mismo ang inatasang mag-imbestiga tungkol kay Hae-jo, ang kalihim na kasama ng bagong Prime Minister. Habang tinatanong ng lahat ang bagong Prime Minister tungkol sa trabaho at mga patakaran sa politika, si Da-jung ay malakas na nagtanong kung plano ni Kwon Yul na magpakasal muli dahil 7 taon siyang balo. Nagalit si Kwon Yul at pinagalitan si Da-jung. Pagkatapos mapagalitan ng Prime Minister, pinagsabihan pa siya ng mga kasamahan niya. Ngunit hindi sumuko si Da-jung. Pagkatapos ay sinundan niya ang kotse ng Prime Minister gamit ang kanyang lumang kotse. Nang makita siyang napakamakulit, inisip din ni Kwon Yul ang paraan para paalisin siya. Tinawag niya si Da-jung na sumakay sa kotse at binigyan siya ng pagkakataong mag-interview. Sumakay si Da-jung sa kotse at nagpakita ng kakaibang ugali. Inamoy-amoy ang damit ni Kwon Yul at pinuri ang kanyang amoy. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa paboritong kulay at estilo ng damit ni Kwon Yul. Naguluhan si Kwon Yul sa paraan ng pag-interview ng reporter. Ngunit tiniis niya ito hanggang sa dalhin niya si Da-jung sa istasyon ng pulisya dahil sa stalking. Pagkatapos mapalaya, ipinagpatuloy ni Da-jung ang pagsubaybay. Nagbigay ng utos si Kwon Yul sa lahat ng bodyguard na huwag papasukin si Da-jung, kaya nagpanggap siyang janitress, ngunit hindi pa rin siya nakapasok. Pagkatapos niyang maghanap sa opisina at hindi pa rin siya makita, si Da-jung. Si Da-jung ay nagtungo sa opisyal na tirahan ng Prime Minister. Nahuli siya ni In-ho habang naghahanap-hanap sa 6 na basurahan sa harap ng bahay. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang trabaho, si Da-jung ay nag-iisip kung paano niya matatapos ang kanyang trabaho upang makatanggap ng sweldo. Habang naglalakad sa kalye, nakita ni Da-jung ang reporter mula sa isang karibal na pahayagan na si Yoon-chon. Nakita niya ang kasamahan niyang reporter na sinusubukang suyuin ang bunso ng Prime Minister, si Man-se. Naakit si Man-se na sumama kay Yoon-chon para kumain ng cake. Lumapit si Da-jung, pinalayas ang kanyang kasamahan at sinubukang ibalik si Man-se. Sa opisyal na tirahan ng Prime Minister, nagkakagulo ang lahat sa paghahanap kay Man-se. Nang sabihin ni In-ho na si Da-jung ay naglalagi sa paligid ng bahay kaninang hapon, si Kwon Yul. Nahinuha ni Kwon Yul na inudyukan ni Da-jung si Man-se upang makakuha ng impormasyon para sa kanyang artikulo. Pagkatapos nito, natagpuan ng pamilya ang bata at si Da-jung na naglalaro sa swing. Nang makita ni Da-jung na natagpuan na ang bata, sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ng Prime Minister. Hindi siya pinakinggan at itinulak siya sa pader. Sinisisi siya na walang awa sa paggamit ng bata para kumita ng pera. Nayamot, tiningnan ni Da-jung ang matandang lalaking nasa harap niya na nagsasalita ng napakabilis na hindi siya makasingit ng isang salita. Tinalikuran ni Da-jung si Kwon Yul at umalis. Lihim na nakuna ng litrato ang mag-asawa na magkalapit ang katawan at ang anggulo ng larawan ay nagdulot ng maraming maling pagpapakahulugan sa mga nakakita nito. Kinaumagahan, pinagalitan ni Kwon Yul ang kanyang bunso dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam. Reklamo niya ang pagkakaroon ng masamang intensyon ni Da-jung. Ngunit sinabi ni Man-se na isang lalaki ang nangakit sa kanya at ang tiyahin na nakita ng kanyang ama kahapon ang nagligtas sa kanya mula sa lalaking iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ng Prime Minister na mali ang kanyang pagtingin sa reporter, kaya humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 0 minutong eksklusibong interview. Pumasok si Da-jung at ang kanyang mga kasamahan sa opisina ng Prime Minister sa harap ng nagtatakang mga reporter na naghihintay sa labas upang humiling ng interview. Alinsunod sa mga pamantayan ng kanyang pahayagan, sinimula ni Da-jung ang interview sa pamamagitan ng pagtatanong kay Kwon Yul ng isang serye ng mahihirap na tanong. Ang unang tanong ay tungkol sa relasyon niya sa kanyang malapit na kalihim na si Hae-jo. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang paborito niyang pagkain. Anya, sabi niya, strawberry ice cream. Sabi niya, ako rin, gusto ko ang strawberry ice cream. At sa kanya tinanong, madalas ka bang kumanta kapag umiinom ka? Sumagot siya, hindi ako madalas mamutla. Tapos, tinanong niya ulit, kapag tumitingin ka sa babae, sa mata ka ba tumitingin o sa dibdib? Pagkatapos ng sunod-sunod na personal na tanong, nang nainis na si Kwon Yul, nagbago si Da-jung ng topic at nagtanong tungkol sa mga bata, sa kanilang mga gawi, hilig, mga asignatura, at mga problema ng mga bata at ng matandang lalaki. Hindi siya makasagot sa mga tanong. Sabi ni Da-jung, mukhang 0 ang grade mo bilang isang ama. Pero pagkatapos noon, inaliw niya siya, ang tatay ko, ay nagpalaki rin sa mga bata ng mag-isa, kaya naiintindihan ko siya ng husto. Dahil 3 pa ang pinalalaki mo, sa tingin ko, ang pagiging single father ni Kwon Yul ay 3 beses na mas mahirap kaysa sa tatay ko. Bago siya umalis, binigyan din niya ang punong ministro ng isang kahon ng panlalaking underwear na may tuwa. Buong gabi si Da-jung ay masikap na sumulat ng isang panayam para sa editor-in-chief at inaasam niyang marami ang magbabasa ng kanyang artikulo. Gayunpaman, isang artikulo tungkol sa punong ministro na nakikipag-date sa isang estudyante ang pumalit sa kanyang artikulo na ang punong ministro ay mahilig sa strawberry ice cream. Mas nakakagulat pa, ang babaeng nakasuot ng school uniform sa larawan
larawan ay si Dajung, ang reporter mismo. Upang maiwasan ang paninira ng publiko, hindi pa opisyal na tinanggap ng punong ministro ang posisyon ng sekretarya. Subalit pinlano niyang harapin ang krisis ng balita sa pamamagitan ng paglalantad sa pangalan ni Dajung at sabihing nakipagsabwatan siya sa kalaban upang saktan si Kwon Yul. Ngunit tumutol si Inho sa paglathala ng pagkakakilanlan ni Dajung. Sinabi niya na kung gagawin ito, magkakaroon lamang ng mas maraming material ang ibang mga pahayagan upang balangkasin, ayusin, at maghukay. Dahil kamakailan lamang, binigyan siya ng eksklusibong panayam ni Kwon Yul. Dahil sa kanyang matuwid na karakter, si Kwon Yul ay hindi rin natakot na harapin ang krisis. Dahil wala pang ebidensya na nagpapatunay na sinadya ni Dajung nasaktan siya, kaya ayaw niyang hatulan siya ng ganoong krimen. Bagaman nagpa siya si Kwon Yul na umurong sa posisyon ng punong ministro, hindi siya pinakinggan ni Sekretarya Hae-jo. Nagsimulang lumitaw ang masamang balita tungkol kay Dajung. Sa puntong ito, dumating din si Dajung sa lugar kung saan magsasagawa ng press conference ang kandidato para sa punong ministro. Nakita siya ni Kwon Yul at hinila siya palabas upang kausapin. Sinisisi siya na parang malas na black comet na sumira sa kanya. Sinabi naman niya na siya ay tuso at marumi dahil sinisi siya na tumanggap ng pera upang sirain siya. Pagkatapos, sinabi ni Kwon Yul na ayaw na niyang makita pa siyang muli at dahil marumi siya, mas mabuti na huwag na silang magkita pa. Upang mapawalang sala ang kanyang sarili, sinubukan ni Dajung na makapasok sa press conference. Hindi sinasadya, narinig niya si Kwon Yul na kausap si Sekretarya Hae-jo. Sinabi niya na tatalikuran niya ang posisyon ng kandidato para sa punong ministro dahil ayaw niyang maapektuhan ang babaeng ito. Sinabi ni Hae-jo, pagkatapos ng lahat ng ating pagsisikap upang makarating sa puntong ito, bakit mo na lang ito susukuan para sa isang ordinaryong babae tulad ni Dajung? Sa puntong ito, sinabi ni Kwon Yul na hindi niya hahayaan na dumisan si Dajung. Kaya, mas mabuting sumuko na lang siya. Habang naghahanda si Kwon Yul na ianunsyo ang kanyang pag-urong mula sa posisyon bilang kandidato para sa punong ministro, patuloy na nagtatanong ang mga reporter sa ibaba tungkol sa babaeng nasa larawan kasama niya. Nang makita ni Kwon Yul na hindi niya talaga ibubunyag ang pagkakakilanlan ng babae sa larawan, inipit siya ng reporter na si Yoon Chon. Bakit mo pinayagan si Dajung, isang reporter ng tabloid, na magkaroon ng eksklusibong panayam, ngunit hindi mo pinapayagan ang iba pang mainstream na pahayagan na mag-interview? May balak ang reporter na ito na ibunyag na si Dajung ang babae sa larawan, ngunit mabilis siyang pumasok mula sa labas, sinabing siya ang babae sa larawan, at inamin pa na nagde-date sila. Pagkatapos noon, pinagalitan ni Kwon Yul si Dajung dahil sa pagiging padalos-dalos. Kung nagmamadali ka, sino ang nagpapunta sa iyo para makialam sa mga bagay ko? Sabi niya. Sinabi ni Dajung na mag-date kami ng ilang sandali at pagkatapos ay mag-anunsyo ng hiwalayan at walang magtatanong. Ayaw niyang umatras ka sa posisyon ng punong ministro. Sa puntong ito, inamin ni Inho na siya ang nagsabi kay Dajung na gawin iyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Kwon Yul na sa sitwasyong ito, kung aalis ka sa iyong posisyon, si Dajung ang makakatanggap ng mas maraming pagpuna at disbentaha. Ikaw pa rin ang isang iginagalang na tao, ngunit siya ay isang ordinaryong mamamayan na mahihirapang makaligtas sa pagsubok na ito. Sa huli, si Kwon Yul ay nakumbinsi ng mga salita ng batang tagapayo. Tinanggap niya ang ideya ng pagpapahayag sa publiko ng kanilang relasyon. Gayunpaman, patuloy na nagpakita si Kwon Yul ng paghamak kay Dajung. Sinasabi niya sa sarili na kailangan lang niyang magtiis ng kaunting panahon at malapit na siyang makaalis. Pagkatapos nito, binantaan ni Sekretarya Hae-jo si Dajung. Sinabing kailangan niyang mag-ingat ng husto sa lahat ng bagay mula ngayon at hindi niya maaaring hayaan na may sinuman na makaalam sa tunay na sitwasyon. Ang balita tungkol sa bagong punong ministro na nagde-date ay nagdala ng mga reporter sa bahay ni Kwon Yul upang mangalap ng balita na nagpagalit kay Nara dahil sa kanyang kaarawan, ngunit wala pa ang kanyang tatay sa loob ng 2 araw. Sa puntong ito, dumating ang tiyuhin na si Joon-ki gamit ang dahilan ng pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang pamangkin at sinamantala ang pagkakataon na sagutin ang mga tanong ng media at ibunyag na nakalimutan ni Kwon Yul ang kaarawan ng kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, si Dajung ay nahihirapang makatakas sa matatalas na mata ng mga reporter. Ang amo at ang kasamahan niyang lalaki, hindi nila ma-imagine na ang isang tulad ni Dajung ay magugustuhan ng bagong punong ministro, kaya pinilit nila siyang tawagin si Kwon Yul sa kanilang opisina upang patunayan ito. Inis na inis si Kwon Yul nang tumawag si Dajung at pinagalitan niya ito bago niya ibinaba ang telepono. Gayunpaman, sa huli, sa takot na mabunyag ang masamang bagay, pinuntahan din ni Kwon Yul si Dajung. Nang sumakay sila sa kotse at umalis, sumunod sa kanila ang amo upang makasulat ng isang sensational na headline para sa views, tulad ng ang kandidato para sa punong ministro, sa halip na alagaan ang bansa, ay nakikipag-date sa mga babae. Mabuti na lang, kabisado ni Dajung ang daan, kaya naiwanan nila ang kotse ng dalawa. Pagkatapos nito, sinabi ni Kwon Yul sa driver na dalhin sila sa hotel, upang makahanap ng mga paraan para sa kanilang relasyon. Ngunit ang isip ni Dajung ay nag-isip ng masasamang bagay. Sinabi niya, hindi ko gusto ang isang pangit na matanda tulad ni Kwon Yul. Pagkatapos nito, tumingin siya sa loob at nakita niya ang napakaraming tao, kaya labis siyang nahiya. Para makapaghanda para sa huling hearing na magdedesisyon sa posisyon ng punong ministro, pinag-aralan ni Kwon Yul ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dajung. Pagkatapos, sa mungkahi ni Dajung, nag-aral pa siya ng maraming impormasyon tungkol sa kanyang 3 anak. Tulad ng inaasahan, si Kwon Yul ay tinanong ng marami tungkol sa kanyang mga anak sa hearing. Umupo siya ng tahimik at naghintay para sa mga tanong. Ngunit kalmadong sinagot ang bawat tanong. Ngunit sinabi niya, sa totoo lang, kabisado lang niya ang mga sagot na ito kagabi. Sinabi niya na baka isa siyang walang pakialam na ama, pero sigurado siya sa isang bagay, na magiging magaling siyang punong ministro para sa lahat bago niya gampanan ang tungkulin niya bilang ama. Sa huli, pumasa si Kwon Yul sa pagdinig at opisyal na tinanggap
tinanggap ang posisyon ng punong ministro mula sa Pangulo. Nakatanggap si Nam Dajung ng mensahe na hinimatay ang kanyang ama at agad siyang pumunta sa ospital. Inakala niya na nanggugulo lang ang kanyang ama, kaya pinagalitan niya ito at umalis, ngunit narinig niya mula sa doktor na may brain tumor ang kanyang ama at mayroon na lang itong 6 na buwan para mabuhay. Dahil sa lungkot, nag-inuman siya at dinala sa presinto at ang bagong punong ministro ay tinawag upang sunduin siya. Pagkatapos nito, mabilis na hinila niya ang lasing na ito pauwi. Matapos ang matinding pagsusuka, naalala ni Nam Dajung ang hiling ng kanyang ama. Sinabi niya na gusto niyang ihatid siya sa altar. Kaya umiyak siya, lumuhod, at niyakap ang mga binti ng punong ministro. Nagmamakaawa na pakasalan siya nito. At ganoon na nga, ang lasing na si Nam Dajung ay dinala sa mansyon ng punong ministro. Kinabukasan, paggising niya, hindi maalala ni Nam Dajung ang ginawa niya noong nakaraang gabi. Nang ikwento ni Kwon Yul kung paano siya nanggulo, nataranta siya. Sinabi niya kay Kwon Yul na naglalasing siya at nagsasalita lang ng kung ano-ano, kaya huwag niya itong intindihin. Nang si Nam Dajung, umupo siya at hinintay si Kwon Yul na umalis para makalabas na sa bahay ng punong ministro. Nakita siya ni Kwon Manse at pinakiusapan siyang maglaro kasama niya. Dahil bihira lang may makalaro, tuwang-tuwa ang bata na pinigilan si Nam Dajung para maglaro sila buong araw. Dahil gustong-gusto niya si Nam Dajung, kinagabihan ay ginamit ng bunsong anak ang telepono ng kanyang ama para mag-text kay Nam Dajung, sinasabing pumunta siya sa mansyon ng punong ministro bukas. Nagulat si Nam Dajung nang makita ang mensahe dahil napagkasunduan na nila ng punong ministro na tapos na ang lahat. Baka dahil sa panggugulo niya na gustong pakasalan siya ay tinawag siya nito para ayusin. Maraming masamang sitwasyon ang naisip ni Nam Dajung, pero sa huli ay kailangan pa rin niyang pumunta sa mansyon ng punong ministro. Nagulat din si Kwon Yul nang makita si Nam Dajung. Nang tingnan niya ang telepono, nakita ang mensahe na sinend niya, naisip niyang ginawa iyon ng bunsong anak. Sa huli, matapos mapawalang sala, nagpaalam si Nam Dajung kay Kwon Yul at nagplano ng umalis. Bigla, dumating ang isang electrician para ayusin ang electrical system. Nagulat si Nam Dajung dahil inayos lang ang ilaw kahapon. Matapos niyang kumpirmahin na may nag-inspeksyon at nag-ayos talaga ng kuryente kahapon, nag-imbestiga si Kwon Yul at nalaman na may nakapasok para kumuha ng impormasyon. Nagkataon na may party sa mansyon ngayon para sa bagong punong ministro. Nag-aalala si Kwon Yul na baka muling makihalubilo sa party ang nakapasok, kaya hiniling niya kay Nam Dajung na manatili at tulungan siyang hanapin ang nakapasok. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang itali ang kanyang magulong buhok na parang pugad ng ibon. Nang itinaas ni Kwon Yul ang kanyang kamay at itinuro ang ulo ni Nam Dajung, sumabit ang buhok nito sa butones ng kanyang damit. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na sigaw ang narinig sa loob ng silid, kaya ang dalawang batang bodyguard sa labas ay naging mainit ang pakiramdam sa ritmo sa loob. Nang pumasok si Hejo, nakita niya ang silid na parang nagkaroon ng labanan. Mabilis na lumabas ang punong ministro na may napakainis na mukha. Sa wakas, dumating na ang oras ng pagdiriwang. Lumabas si Nam Dajung na nakasuot ng itim na masikip na damit na nagpapakita ng kanyang mga kurbadang napakaganda. Ang parehong guro at estudyante, ang punong ministro, ay nagulat nang makita ang pagbabago niya. Nakatulala siya, nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay pinagalitan ni Kwon Yul ang kanyang anak na babae dahil sa pagsusuot ng napakaikling damit at sinabihan siyang lumayo at huwag siyang aakbayan. Nang naupo si Nam Dajung para magtupi ng mga pepper frog kasama ang bunsong anak, nakita niya ang intruder noong nakaraang araw. Pagkatapos, sinabihan ni Kang Inho ang mga empleyado na hanapin agad ang lalaking iyon. Si Nam Dajung naman ay kailangang makipag-usap sa mga masasamang asawa ng mga opisyal na sinisiraan siya. Sadyang binanggit ni Gen na yuonhi ang relasyon ni Nam Dajung kay Kwon Yul na sinasabing baka panandalian lang ito. Nang kinumpirma ni Nam Dajung na talagang nagmamahalan sila, tinanong siya kung ganoon, kailan kayo magpapakasal. Nang marinig iyon, hindi siya nakapagsalita. Ngunit nang sinabi ni Gen, yuonhi na kung ganoon, niloloko lang nila ang buong mamamayan. Kung lumabas ang balitang ito, tiyak na mawawala sa posisyon si Kwon Yul. Dahil nag-alala si Nam Dajung na maapektuhan si Kwon Yul, sinabi niya agad na magpapakasal sila. Sa sandaling iyon, naisip niya ang hiling ng kanyang ama. Naglakas loob siyang sabihin na magpakasal silang dalawa, pero peke lang. Sinabi niyang magkaroon sila ng isang contract marriage. Matapos ang sandali ng pagkagulat, umayag si Kwon Yul. Ngunit agad siyang tinawanan. Sinabi niya na sigurado siyang pinag-isipan niya iyon ng husto. Handa ba siyang magpakasal sa isang lalaking may 3 anak para lang makuha ang titulong asawa ng punong ministro? Pagkatapos ay tumingin siya kay Nam Dajung nang may paghamak at sinabing wala siyang awa. Sinabi rin niya na wala siyang balak magpakasal at kung magpakasal man siya, hindi sa isang walang hiya tulad niya. Umalis si Nam Dajung matapos makatanggap ng napakaraming paghamak mula sa guro. Paglabas, nakatanggap pa siya ng isa pang paghamak mula sa estudyanteng si Kang Inho. Sinabi niya na nakakatakot siya dahil gumawa siya ng napakaraming paraan para makasama ang bagong punong ministro na si Kwon Yul. Sinabi niya na ayaw niyang makita ang nakakatakot niyang mukha. Hindi na nag-abala si Nam Dajung na magpaliwanag matapos marinig ito. Humingi lang siya ng tawad kay Kang Inho at umalis. Namiss ng bunsong anak ng punong ministro, si Nam Dajung kaya tinawagan niya ang tiyahin, ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Pagkatapos, nakita ng ama ni Nam Dajung ang missed call at tinawagan ang kanyang manugang na punong ministro.
Sinabi niya sa kanya na mas mahusay na magpakasal ng maaga, lalo na sa loob ng susunod na 6 na buwan. Naalala niya rin na sinabi sa kanya ni Dajung na kailangan lang nilang magpakasal sa loob ng 6 na buwan at pagkatapos ay maaari na silang magdiborsyo. Inutusan ni Yul ang isang tao na imbestigahan ang impormasyon tungkol sa ama ni Dajung at sa wakas ay nalaman niya ang dahilan ng 6 na buwan na iyon ang kanyang ama ay nabubuhay na lang ng 6 na buwan. Naalala niya ang taimtim na pakiusap ni Dajung na pakasalan siya. Maraming pumapasok sa isip ni Yul. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng yaya upang tingnan si Manse dahil umiiyak ito at ayaw kumain. Pagpasok ni Yul sa kwarto, nakita niya ang diary ng bata. Nakita niyang isinulat ni Manse ang mga masayang sandali niya kasama si Dajung. Sabi pa ng bunso, sana maging nanay ko na si tita. Kinabukasan, pumunta si Dajung para kumuha ng litrato at magsulat ng artikulo para sa isang charity event. Nakita niya ang dalawang masungit na misis na kasama ang ate ni Yul na si Nayaw. Sinubukan ni Dajung na iwasan sila pero huli na. Sa huli, pinagtulungan siyang tirahin ng 3 misis. Wala nang nagawa si Dajung kundi aminin na medyo pinagmamalaki niya ang tungkol sa kasal. Ngunit si Nayaw, ang ate ni Yul, ay sinabi ang masakit na salita tungkol sa mga magulang niya. Nang banggitin ang mga magulang niya, sinagot ni Dajung si Nayaw. Nagalit ang asawa ni Yul at sinubukan siyang saktan. Biglang narinig ang boses ng punong ministro na sumisigaw, "Tumigil na kayong mga babaeng maingay." Humarap siya at pinagalitan si Dajung dahil sa pakikipagtalo na parang tindera, lalo't siya ang magiging asawa ng punong ministro. Pagkatapos, hinila niya ito palayo sa mga madaldal na misis. Pagkatapos, humarap siya kay Dajung at sinabi na mukhang kailangan na talaga niyang pakasalan siya. Matapos marinig ang punong ministro na sumang-ayon sa kontratang kasal dahil sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang ama at dahil din sa kanyang bunso, naramdaman ni Dajung na hindi masama ang ideya ng isang kasal bilang regalo para sa kanyang ama. Matapos magkasundo, sinimulan nilang gawin ang kontrata. Siyempre, hindi laban si Dajung para kay Yul dahil galing siya sa batas. Si Dajung ay isang simpleng babae. Walang pag-asa si Dajung na makipagnegosasyon kay Yul. Matapos mamanipula, pumirma si Dajung sa isang kontrata na lubhang hindi pabor sa kanya. Kinaumagahan, dinala ni Dajung ang kanyang ama upang bisitahin ang punong ministro na kanyang magiging manugang. Pinagalitan ng kanyang nakatatandang ama ang kanyang anak na nagkaanak ng 3 nang hindi sinasabi sa kanya. Maliban kay Manse na walang muwang at mahal talaga si Dajung, ang dalawang nakatatanda ay binalaan siyang maging maingat kapag nakatira sa bahay ng kanilang ama. Tapos, sa harap ng kanyang ama, nagkunwari silang maging masunurin at magalang sa kanya. Sa puntong ito, ang papel ni Dajung bilang mabait na manugang at ulirang ina ay malamang na magiging mahirap. Ang simpleng si Dajung ay hindi pa naiintindihan ang kanyang posisyon bilang asawa ng punong ministro. Hindi siya maaaring maging tulad ng isang ordinaryong tao. Ang pagtingin pa lang niya sa isang diamond ring ay binatikos na agad ng mga reporter at media. Hindi rin siya makasuot ng wedding dress na gusto niya. Habang galit siya sa kanyang asawang kontrata na pinagalitan siya para sa paghahanap ng atensyon, ang kanyang anak na babae ay naglagay ng super glue sa hand soap na naging dahilan upang magdikit ang kanyang dalawang kamay. Matagal siyang nakababad sa tubig bago niya ito natanggal. Bago pa siya makabawi, pumasok na si Yul sa banyo para maghugas ng kamay. Tumakbo si Dajung para pigilan siya pero huli na. Ang kanyang kamay at kamay ni Yul ay nagdikit. Sa huli, kailangan niyang sumama sa helicopter upang samahan si Yul sa trabaho. Ang dalawa ay magkadikit na ikinahiya ng mga empleyado. Ang lugar na pinuntahan ng punong ministro ay isang maruming ilog na may alarming level ng polusyon at matagal nang namamatay ang mga isda araw-araw. Dahil sa pagiging masungit ni Yul, pinilit niya ang kanyang asawa na hawakan ang mga bulok na isda at mamulot ng mga basura sa paligid para dalhin sa lab nang magtanong si Dajung. Sinabi ni Yul na dahil sumakay siya sa helicopter na binayaran ng buwis ng publiko, natural lang na kailangan niyang bayaran ang pamasahe sa pamamagitan ng paggawa ng trabaho. Matapos makumpleto ang gawain na ibinigay ni Yul, nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Dajung na natatakot siya. Sa simula, gusto lang niyang magpakasal para sa kanyang ama at hindi niya masyadong pinag-isipan. Ngunit ngayon ay nag-aalala siya kung magagawa niya ba ng maayos ang kanyang posisyon. Sinabi ni Yul na naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Dahil dumaan na rin siya sa ganoong sitwasyon, lumipat siya mula sa trabaho niya bilang taga-usig na inakala niyang gagawin niya habang buhay upang pumasok sa stress na mundo ng politika. Pagkatapos nito, nag-usap silang dalawa at nag-udyok sa isa't isa. Nangangako na gagawin nila ng buong puso ang kanilang mga tungkulin. Dumating na ang araw ng kasal ni Dajung sa punong ministro. Habang nasa waiting room ng bride, nasabit ang korona ni Dajung sa kanyang buhok. Lumapit si Inho upang tulungan siyang ayusin ito. Sa mismong sandaling ito, pumasok si Yul sa kwarto. Nang makita niya ang intimate na pagitan ni Inho at Dajung, huminga siya ng malalim. Nang makaalis si Inho, sinabi ni Yul na dapat alagaan ni Dajung ang kanyang reputasyon. Ang nakita niya kanina ay magdudulot ng maraming abala kung makikita ng iba. Sa sandaling ito, dumating ang ama ni Dajung sa kasal. Ngunit dahil sa labis na stress ay nagkasakit siya. Napagkamalan niyang asawa niya si Dajung dahil sa suot nitong puting damit na katulad ng uniforme ng chef na madalas suotin ng kanyang ina. Sobra itong ikinalungkot ni Dajung dahil ang huling hiling ng kanyang ama ay ihatid siya sa altar. Ngunit ngayon, itinuturing siya nitong asawa at nagalit pa siya nang makitang malapit si Yul kay Dajung. Patuloy niyang
pinupuri ang kanyang asawa na napakaganda raw ngayong araw. Dahil oras na para sa seremonya, hindi nila maaaring hintayin na maalala siya ng kanyang ama. Sobrang nasaktan si Dajung dahil hindi siya maihahatid ng kanyang ama sa altar. Habang nag-iisip si Yul at Dajung na magkasamang pumasok sa altar, biglang nagising ang ama ni Dajung at naaalala na pupunta siya sa kasal ng kanyang minamahal na anak na babae. Nagmadali siyang lumapit at pinagalitan si Dajung dahil hindi siya hinintay na ihatid siya. Sa huli, natupad din ang huling hiling ng ama ni Dajung. Nagpatuloy ang seremonya ng kasal sa labis na kaligayahan ng ama. At kahit na peke ang kasal, naantig si Yul sa mga paalala at pagmamahal na ipinapakita ng ama ni Dajung. Si Inho at Secretary Haijo ang dalawang taong pinakamalungkot sa mga nasa seremonya. Sa gabi, tumawag ang ama ni Dajung na gustong-gusto magkaapo at sinabihan ang kanyang manugang na ang pinakamahalaga sa kanya ay bigyan siya nito ng isang cute na apo. Pagkatapos marinig iyon, na awkward ang dalawa. Pagkatapos ay pinatapon ni Yul si Dajung sa labas para matulog. Ngunit mas lalo itong naging matigas ang ulo at itinulak si Yul sa pader. Dahil natakot si Yul, tumakbo siya sa kanyang opisina. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kaarogante si Dajung, naisip ni Yul na amyendahan ang kontratang kanilang pinirmahan. Sa sandaling iyon, ipinagbigay alam ni Secretary Haijo na may espiya sa bahay, kaya kailangan silang maging maingat sa kanilang sinasabi. Hinanap ni Dajung si Yul para sabihin ang balita, ngunit patuloy niyang sinasabi na kailangan nilang amyendahan ang ilang probisyon sa kontrata. Sinubukan ni Dajung na pigilan siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa mismong sandaling binabanggit ng punong ministro ang pinakadelikadong bahagi at habang papalapit ang dalawang bodyguard, wala nang ibang pagpipilian si Dajung kundi halikan ang labi ng kanyang asawang kontrata. Ang lalaki, na matagal nang walang asawa sa tabi, ay nataranta sa biglaang at hindi inaasahang halik ng kanyang batang asawa. Ngunit sinabi niyang nasaktan siya dahil ang pagdikit ng kanilang mga labi ay parang pagdikit lang ng mga kotse. Sino ang mag-aakala na ang punong ministro ay magiging ganoon kadrama? Kinaumagahan, hindi na makapag-concentrate ang punong ministro sa pagtuturo sa kanyang mga anak tulad ng dati. Saan man siya tumingin, nakikita niya ang eksena ng pagdikit ng mga labi na parang mga kotse kagabi. Sa sandaling ito, ipinakilala ng yaya si Dajung sa bahay at mga kwarto. Ayaw na ayaw ng yaya ang maganda at batang misis na ito. Hindi rin komportable si Dajung sa tingin ng mga katulong, ngunit ang kanyang mabait na ugali. Kaya wala siyang nagawa kundi tiisin ito. Pagdating sa almusal, pinakain niya ang punong ministro at ang kanyang apat na anak ng apat na tasa ng rice bowl na parang mga ice cream sundae na may maraming kulay. Hindi na alam ng punong ministro kung ano ang gagawin sa kanyang asawang kontrata. Habang nag-aalmusal, sinimulan na naman ng masungit na ama ang kanyang sermon. Sina Dajung at ang mga bata ay nagrebelde. Sabi niya, huwag kang mambubulabog habang kumakain. Kung patuloy na magdadabog si Yul, matatagalan ang mga bata. Sa puntong ito, hindi na nagawang maging mahinahon ni Yul. Tinawag niya si Dajung para kausapin siya at pinagbawalan siyang gawing spoiled ang kanyang mga anak. Isang party ang inorganisa para salubungin ng punong ministro ang prinsipe at prinsesa ng Catalonia para talakayin ang bilateral cooperation. Sa tulong ng staff na si Inho, ginampanan ni Dajung ang kanyang papel bilang bagong unang ginang ng buong husay na naging maganda, magalang, kaaya-aya at napakaalam. Nag-ambag siya sa tagumpay ng unang diplomatic reception ng kanyang asawang kontrata. Sa unang pagkakataon, pinuri ng masungit na punong ministro si Dajung. Nagulat din siya sa ipinakita at pagsisikap nito. Nang makatanggap ng papuri, tuwang-tuwa si Dajung. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang asawang kontrata upang bumalik sa kanyang kwarto. Sa isang clumsy na paraan, muntik na siyang mahulog, ngunit nahawakan siya ng mahigpit ng asawang si Yul. Nagkaroon na naman ng physical contact ang dalawa sa napakalapit na distansya. Ito ay nagdulot ng pagkagulat hindi lang kay Dajung, kundi pati ang malamig na si Yul ay naging balisa. Nang makabalik sa kanyang kwarto, natuklasan ni Dajung na kinuha ng bunsong anak ang kontrata at ginawang origami na palaka para iregalo sa iba't ibang tao. Binigyan pa nga ng bata ang bawat tiyuhin at tiyahin ng isang palaka at pati na rin ang kanyang masungit na ama. Nang marinig ito, nataranta si Dajung. Naghanap siya sa buong Prime Minister's residence, ngunit hindi niya mahanap ang kontrata. Naglakas loob pa siyang itumba si Yul sa harap ng bodyguard nang makita niyang hawak-hawak nito ang palaka na regalo ng bunsong anak. Sa huli, kinailangan niyang pumunta sa bahay ni Minister Park para hanapin ang kontrata palaka. Nagpunta si Dajung doon nang hindi alam na ang dating asawa ni Yul ay kapatid ni Minister Park. Matapos maghalungkat sa bahay ni Minister Park, nahuli siya ni Joon-ki at labis na pinagalitan. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita ang Prime Minister's residence na pumunta ang unang ginang sa bahay ni Minister Joon-ki. Galit na naghintay si Yul kay Dajung para tanungin siya. Alam na niya kung bakit pumunta si Dajung sa bahay ni Joon-ki dahil nakita niya ang kontratang palaka na itinapon ng bunsong anak na si Manse sa kwarto. Ngunit, dahil sa takot, hindi niya sinabi ang totoo sa kanyang asawa. Nang ibalik ni Yul ang kontrata kay Dajung, labis siyang natuwa. Ngunit sinabihan siya ni Yul na siya lang ang walang karapatang pumunta sa bahay ni Minister Joon-ki. Sa puntong ito, labis na pinagalitan ni Yul si Dajung. Sinabi pa niya na nagsisisi siyang nakipagdrama sa kanya. Sinermonan niya si Dajung kung bakit hindi niya sinabi ang totoo nang nawala ang kontrata. Nakinig lang si Dajung sa galit ng punong ministro at hindi na nakipag-away pa. Umiiyak siyang lumabas at umupo para magpalamig. Sa sandaling ito, umuwi si Inho dahil nag-aalala siya kay Dajung. Nakita niya itong mag-isang umiiyak sa hardin at inaliw siya. Gayunpaman, nang makita niyang papalapit ang punong ministro, niyakap ni Inho si Dajung, hindi lamang para aliwin siya
siya, kundi para makita rin siya ng punong ministro. Tulad ng inaasahan ni Inho, si Yul ay naglilibot sa labas at iniisip kung bakit siya naging agresibo kay Dajung. Nakita niya si Inho na niyayakap si Dajung mula sa di kalayuan at nakita rin niya ang dalawang bodyguard na papalapit sa kanila. Tumakbo si Yul para harangan ang dalawang bodyguard upang maiwasan ang anumang maling interpretasyon. Pagbalik ni Dajung sa kanyang kwarto, nakita niya ang asawa niyang nakaupo sa loob. Nang magtanong si Dajung, sinabi ni Yul na dahil siya ang kanyang asawa, makakasama na niya ito sa pagtulog simula ngayon. Dagdag pa, sinabi niya na gusto niyang maging isang mabuting asawa para sa kanya. Pagkatapos, inilock niya ang pinto ng kwarto at itinulak si Dajung sa pader. Sinasabi na dapat niyang panatilihin ang kanyang reputasyon habang siya ay ang unang ginang kahit na ang kanilang kasal ay isang kontrata lamang. Ang kanyang boses, tingin at kilos ay puno ng matinding selos. Pero, hindi lang alam ng dalawa kung ano ang nararamdaman ng isa't isa. Habang nagtatrabaho ng husto ang punong ministro, masarap naman ang tulog ng kanyang asawa at humihilik pa. Nang makita niya ito, parang natuwa ang punong ministro. Si Manse ay may nararamdaman na hindi masabi kaya ayaw niyang pumasok sa daycare. Sinubukan si Dajung na himukin ang bata, ngunit patuloy lang na nagalit si Yul sa kanyang anak. Nang punahin siya ni Dajung sa kanyang pagiging ama, sinabi ng punong ministro, bago ka pa pumasok sa bahay ko, mabuti akong ama. Pagkatapos ay nagbigay siya ng 3 kondisyon kay Dajung. Una, bawal na siyang gumawa ng gulo. Sinabi ng kanyang asawa na pagod na siyang mag-alala sa bansa, kaya huwag na siyang dagdagan pa ng problema. Pangalawa, hubarin na niya ang nakakairitang hanbok. Panghuli, isulat niya ang araw-araw na aktibidad ng 3 bata para sa kanya. Malamang, naisip ng lalaki na kapag tapos na si Dajung sa pagsusulat ng 5 na papel, wala na siyang oras para gumawa pa ng gulo. Sino ang mag-aakala na hindi mananatili sa bahay si Dajung para gawin ang kanyang assignments? Tinawag siya ng grupo ng mga misis para makipagkita. Ang pangalan ng grupo ay Lily Club. Pagkatapos, inihalal siya ng mga misis bilang kanilang presidente. Pinabayaran sa kanya ang club dues at ang pagkain ng buong grupo. Pagkatapos, nagplano ang grupo na magdaos ng isang charity fair. Nang marinig niyang magbebenta ng mga alahas ang mga matatandang misis, sinabi ni Dajung na dahil silang lahat ay mga misis ng opisyal, ang pagbebenta ng mga mamahaling bagay ay magdudulot ng chismis. Sa huli, sinabihan ng mga misis si Dajung na mag-isip ng tema para sa charity fair at pagkatapos ay umalis, iniiwan si Dajung na may bill na higit sa 3 milyon won. Ang bobong asawa ng punong ministro ay humingi ng 12 buwan na installment plan mula sa receptionist. Sa sandaling ito, dumating ang asawa ni Minister Joon-ki at sinabi na dapat siyang mag-sorry para sa kanyang dating skandalus na larawan at pagkatapos ay binuhusan siya ng tubig. Buti na lang, dumating si Secretary Haejo sa utos ni Yul upang iligtas siya. Matapos harapin ang masama at masamang misis, sinermona ni Haejo si Dajung. Sinabi ni Haejo na si Dajung ay isang simpleng isip at walang pakialam na tao na patuloy na nagdudulot ng problema sa punong ministro. Nang makauwi siya sa gabi, nalungkot si Dajung, iniisip kung ano ang ginagawa ng isang malas na Cinderella na tulad niya sa tirahan ng punong ministro. Biglang dumating ang punong ministro na may dalang stick at sinugod siya habang sinisermonan. Pinagalitan ng lalaki ang kanyang walang muwang na asawa dahil hinayaan niyang siya ay mabuli. Nang sinabi ng kanyang asawa na hindi siya tinulungan ng punong ministro, sinabi niya, wala akong oras para tulungan ka. Mas mabuting matuto kang protektahan ang iyong sarili. Pagkatapos sabihin ang mga masakit na salitang ito, umalis ang punong ministro, iniwan si Dajung kay Inho na inaliw siya tulad ng dati. Sa sandaling ito, si Inho, bigla niyang tinanong si Dajung kung gusto niya ang punong ministro. Tinanong ni Inho ito dahil tinanong siya kanina ng punong ministro kung may nararamdaman siya sa kanyang asawang kontrata. Dahil nakita niya ang punong ministro na niyayakap ang kanyang batang asawa, nahulaan ni Inho ang nararamdaman nito kay Dajung. Bilang kapwa lalaki, nararamdaman niya ang mga kilos at tingin nito. Si Dajung, bilang asawa ng punong ministro, ay walang pinagkaiba sa isang katulong sa mansyon na ito. Araw-araw, naglilinis siya ng bahay, nag-aalaga sa mga bata, at kailangan pa ring magsulat ng araw-araw na ulat ng gawain sa bawat hiling. Kung hindi pa siya sapat na abala, tinawagan pa siya ng guro ni Manse sa paaralan. Ang batang si Manse, ayaw magsalita at nangangailangan ng mga magulang para sa Christmas festival, kaya't matigas siyang tumangging sumali sa pagkanta at pagsayaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling ito, sinabi ni Dajung sa bunsong anak na sisiguraduhin niyang darating ang buong pamilya para suportahan siya. Sa huli, sumunod ang bata at ibinigay ang imbitasyon sa kanyang amang punong ministro. Ngunit sa halip na magpakita ng pagmamahal sa kanyang bunsong anak, sinabi ng kanyang ama na abala siya at wala siyang oras para manood ng mga musikal. Pagkatapos ay dumating ang problema sa panganay na anak na nakipag-away sa kanyang pinsan sa paaralan. Sobrang stress na ngayon ang punong ministro. Nang pinagalitan siya ng kanyang ama, nagrebelde ang panganay na anak at sinabing sinaktan niya ang kanyang pinsan dahil kinamumuhian niya ang kanyang ama sa pagkalimot sa kanilang ina at pagpapakasal ulit. Matapos marinig ang mga salitang ito mula sa bata, parehong nasaktan sina Yul at Dajung. Bago pa matapos ang problema, hinila siya ng kanyang asawa para tusukin
ang kanyang kamay upang gamutin ang pananakit ng tiyan. Matapos tusukin siya ng ilang beses, nalaman niyang hindi naman pala siya may sakit. Ang matandang lalaki ay naging masunurin at hindi napansin na sumusunod na pala siya sa kanyang asawa. Matapos isipin ang sinabi ng kanyang panganay at ni Dajung, napagtanto ng punong ministro na naging masama siyang ama kamakailan. Nagpasya ang punong ministro na magbigay ng mas maraming atensyon sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng aral mula sa punong ministro, nakaisip si Dajung ng paraan para harapin ang Lily Club. Hiniling niya sa bawat misis na personal na gumawa ng 50 teddy bear para sa mga bata. Pinatawag niya ang mga mamamahayag para sa isang live na ulat upang hindi tumanggi ang mga babaeng opisyal. Sa wakas, sa araw ng pagtatanghal ng bunsong anak na si Kwon Manse, matagumpay na kinumbinsi at tinakot ni Nam Dajung ang dalawang nakatatandang kapatid ni Manse na panoorin ang bunso nilang kapatid na sumasayaw at umaawi. Pagkatapos, nang makatanggap siya ng balita na may biglaang trabaho ang punong ministro, hindi niya tinanggap ang pagiging late sa bunso. Pumunta si Nam Dajung sa opisina ng punong ministro upang hilahin ang kanyang tiyuhin para dumalo sa pagtatanghal ng bunsong anak. Gayunpaman, dahil sa trapiko, nahuli silang dalawa. Ang maliit na batang si Manse, na nawawala ng pag-asa at umiiyak sa entablado, ay nakita ang kanyang ama at ang kanyang tiyahin na dumating, mabilis na bumalik sa kanyang muod at masayang nagtanghal kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Nam Dajung, sobrang saya ni Nam Dajung nang napasaya niya ang mga bata. Nakita rin ng punong ministro ang sobrang tuwa sa mukha ng kanyang anak. Pagkatapos nito, namigay ng regalo si Nam Dajung para sa Pasko sa buong pamilya. Walang nakaligtaan, maging ang yaya na hindi na rin makapaniwalang galit pa siya sa babaeng ito. Ang punong ministro lang ang nabigo sa regalo niya dahil sinabi ni Nam Dajung na bibigyan niya siya ng espiritual na regalo sa halip na material na regalo. Sinabi niya na babasahan niya ang punong ministro ng isang kwento para makatulog ito dahil napansin niyang nahihirapan itong makatulog gabi-gabi. Pagkatapos, hinila niya ang tiyuhin sa kama para patulugin. Pagkatapos ng ilang oras, hindi pa nakakatulog ang lalaki, pero ang babae na nagbabasa ay nakatulog na. Napakahirap intindihin ng batang asawang ito. Nang makita si Nam Dajung na hindi komportable na natutulog sa kanyang balikat, inisip ni Kwon Yul na ilipat ang kanyang kunwari na asawa sa kama upang mas maigi siyang makatulog. Biglang nagising si Nam Dajung at sinabihan siya na isa siyang lobo. Pagkatapos marinig ito, naasar din ang punong ministro. Kinabukasan, pumasok siya sa silid upang gisingin ang kanyang batang asawa at nakita niyang magulo ang kama. Pagkatapos, nakita niya si Nam Dajung na lumabas ng banyo at pinupunasan ang kanyang buhok. Ang ganitong itsura ay nagpakilig din sa puso ng punong ministro. Ang unang cabinet meeting ni Kwon Yul simula nang maging punong ministro ay ginulo ni Ministro Joon-ki. Pinaniwala niya ang mga miyembro na huwag dumalo sa meeting. Sinubukan ni Nakalihim Haiju at Chief of Staff Kang In-ho na kontakin ang mga miyembro. Upang makadalo sa meeting sa tamang oras, si Nam Dajung ay inatasan na harangin ang punong ministro upang hindi siya makaalis ng bahay. Sa wakas, nakarating si Kwon Yul sa meeting, ngunit dalawa lang ang dumalo sa silid maliban sa punong ministro. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong sitwasyon. Ang mga mamamahayag ay masayang-masaya na may bago silang isusulat. Nang makauwi si Kwon Yul na puno ng problema sa trabaho, narinig niya ang tunog ng piano mula sa isang silid. Nang pumasok ang punong ministro, nakita niya ang dalawa niyang anak na nakikinig kay Nam Dajung na tumutugtog ng piano. Nang makita si Kwon Yul, natakot ang dalawang bata at tumakbo. Natakot din si Nam Dajung at tumayo upang ipaliwanag na hindi niya sinasadyang pumasok doon. Napagod ang punong ministro, kaya hindi niya masaway si Nam Dajung. Nang malaman ni Nam Dajung ang nangyari sa kanyang asawa, sinubukan niyang alagaan at aliwin si Kwon Yul buong gabi. Kinaumagahan, nang hindi pa rin magbukas si Kwon Yul ng pinto, kahit paulit-ulit na siyang tumatawag, biglang binuksan ni Nam Dajung ang pinto at nakita niya ang bote ng pampatulog na nasa sahig. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa upuan ng walang galaw. Sa pagkaalarma, tumakbo si Nam Dajung at paulit-ulit na sinampal si Kwon Yul sa mukha. Dahil sa sakit, hindi na makatulog si Kwon Yul. Sinubukan ni Nam Dajung na humingi ng tawad sa pagtugtog ng piano ng kanyang asawa, sa pagsampal sa kanyang mukha at sa pagharang sa kanya na umalis ng silid. Matapos ang isang mahabang araw ng trabaho na puno ng stress, umuwi si Kwon Yul. Kinuha ni Nam Dajung ang kanyang asawa para mag-inuman tulad ng isang normal na mag-asawa dahil sa sakit ng ulo ni Kwon Yul dahil sa kumpanya ng biyena ni Ministro Joon-ki. Nang makita si Nam Dajung na sobrang saya sa pagkain at pag-inom sa labas, tinanong siya ni Kwon Yul. Sinabi ni Nam Dajung na medyo masikip sa mansyon. Sa puntong ito, tinanong siya ni Kwon Yul kung may gusto siya at papayag siya. Ngunit nang sinabi niya na ipagpaliban ang daily report, sinabi niyang hindi. Pagkatapos, ang dalawa ay nakita ng kanyang dalawang dating kasamahan habang sila ay nag-iinuman sa gabi. Hinabol nila sila upang makuha sila at magsulat ng isang artikulo. Magkahawak kamay na tumakas ang dalawa, ngunit masaya sila. Nang makauwi sila sa gabi, nakita ni Nam Dajung ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa gabi. Sinabi ni Nam Dajung na babasahan niya ng kwento sa gabi si Kwon Yul. Natakot si Kwon Yul at sinabihan siya na humiga lang sa kama at matulog dahil sa ingay ng paghilik niya tuwing nagbabasa siya. Kahit na minamaliit niya si Nam Dajung, nang lumipat ito sa silid ni Manse para matulog, naalala ng punong ministro ang mga sandali na magkasama sila. Ang balita na binilhan ng ministro, Joon-ki ng smartphone, ang panganay niyang anak at ang kanyang paglalaro sa isang banda ay nalaman ng punong ministro. Pagkatapos, nagalit siya kay Nam Dajung at sinabi na hindi siya ang nanay ng kanyang mga anak. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon sa mga bata at
ginulo ang lahat. Kinabukasan, inanap ni Namdajung ang panganay. Pilit na kinukumbinsi ni Namdajung ang bata na kausapin at humingi ng tawad sa kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin ng batang ito, tulad ng kanyang ama. Sinabi niya na hindi siya ang kanyang ina, kaya hindi siya dapat makialam sa kanyang personal na buhay. Pagkatapos magsalita, tumakbo ang panganay na anak palayo kay Namdajung. Hinabol niya ang bata at muntikan na siyang masagasaan ng kotse. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang kanyang asawa. Nang marinig ang balita tungkol sa aksidente ng punong ministro, sumugod si Kalihim Haejo sa ospital. Nagtaka siya kung bakit nasugatan ang kanyang kamay. Sinabi ng tiyuhin na hindi siya nag-ingat at nabagsakan ng 50 kilong bato. Pagkatapos marinig ito, galit na tiningnan ni Haejo si Namdajung. Sa puntong ito, si Namdajung ay nakonsensya rin dahil sa kanyang pagkakamali, nasugatan ang tiyuhin. Pagkatapos ng ilang palitan, nagkabati rin sila. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang segundo, nang makita ang bill sa ospital, nagalit muli ang tiyuhin. Sinamantala ni Namdajung ang pagkakataon na suriin ang isang listahan ng mga sakit ng kababaihan. Parang sasabog ang ulo ni Kwon Yul sa pagbasa sa listahan. Hindi niya mapigilang maging magaan ang pakikitungo sa kanyang asawa. Pagka-uwi, gusto lang tulungan ni Namdajung ang kanyang tiyuhin na maghubad para makapagpahinga siya. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, napunit ang isang butons at aksidenteng nahawakan niya ang dibdib ni Kwon Yul. Sumigaw ang tiyuhin na baliw siya at pinalabas siya sa silid. Matapos iligtas ng prinsipe mula sa aksidente, nagkaroon ng espesyal na pagmamahal si Namdajung para sa kanyang tiyuhin. Saan man makita ni Namdajung si Kwon Yul, nagpapantasya siya sa kanya. Opisyal na siyang nahulog sa pag-ibig kay Kwon Yul. Upang maiwasan ang kanyang interes sa tiyuhin, nagpunta si Namdajung sa labas upang magsanay ng fencing. Ngunit, lumabas din si Kwon Yul, lumapit sa kanya mula sa likuran at inayos ang kanyang mga galaw. Ginawa nitong mas bumilis ang tibok ng inosenteng puso ni Namdajung. Dahil sa isyu ng polusyon sa kapaligiran, nag-inspeksyon si Kwon Yul. Humingi siya ng pahintulot sa presidente na mas maingat na hawakan ang isyu sa International Congress dahil gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng kapaligiran para sa mga tao habang umuunlad ang bansa. Ang determinasyon ni Kwon Yul ay ginawa ring igalang siya ng presidente. Pagkatapos makipagkita sa presidente, si Kwon Yul ay balak umuwi upang makakain kasama ang kanyang asawa. Ngunit tuwing Sabado, bumibisita si Namdajung sa kanyang ama. Habang masayang kumakain at nakikipaglaro si Namdajung sa kanyang ama, naiinip si Kwon Yul sa bahay dahil wala ang kanyang asawa. Nakita pa niya ang anino ng kanyang asawa na nakaupo sa tabi niya habang kumakain. Hindi lang iyon, tumawa pa siya sa kanyang sarili tulad ng isang hangal sa harap ng kanyang mga anak. Pagkatapos, habang sinusubukan ng ama na maging malapit sa kanyang mga anak tulad ng sinabi ng kanyang asawa, tinanggihan siya ng 3 anak tulad ng ginawa niya. Masayang nakikipaglaro si Namdajung kay Inho. Samantala, naiinip si Kwon Yul sa paghihintay sa kanyang asawa sa bahay at nagtahi ng mga teddy bear upang pumatay ng oras. Pagkatapos, tumakbo ang ama sa labas. Naghintay sa kanyang asawa at nakita ang kanyang anak na naghihintay sa kanyang tiyahin. Ngunit, nang makita niya ang kanyang asawa na umuwi, nahiya siya at sinabi na lumabas lang siya para magpahangin, hindi upang maghintay sa kanya. Nang makapasok sila sa silid, si Namdajung ay nasa masayang mood. Hindi niya inalintana ang mga pagkakamali at pagiging masungit ni Kwon Yul. Nagkukuha siya ng tubig, nagbabasa ng mga dokumento at naglilinis ng kama at sofa. Nang sinabi niya na lumabas siya upang matulog, pinilit siya ni Namdajung na matulog at makinig sa kanyang babasahin sa gabi. Dahil sa desperasyon, nagkunwari si Kwon Yul na tulog para umalis si Namdajung na maingay. Nagtataka rin si Kwon Yul kung may nasira ba sa ulo ng kanyang kunwari na asawa. Habang si Ministro John Ki ay, dahil sa pagkainis ni Ministro John Ki sa proyekto na hinaharangan ng punong ministro, nilapitan siya ng mamamahayag na si Won Chun para magtulungan sila. Natuklasan niya ang ilang impormasyon tungkol kina Namdajung at Kwon Yul. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang larawan ni Namdajung na masayang nakikipaglaro kay Inho at inisip na baka niloloko ni Namdajung ang kanyang asawa kasama ang kanyang young chief of staff. O baka ang kasal ni Namdajung at Kwon Yul ay isang huwad na kasal upang lokohin ang mga tao. Upang ipagdiwang ang pagsuporta ng presidente sa ideya ng punong ministro, inalok ng tiyuhin ng alak ang kanyang asawa at ang kanyang 2 pinagkakatiwalaang empleyado. Gayunpaman, nakita ni Inho at Haejo ang pagmamahal at pag-ugali ni Namdajung. Sina Namdajung at Kwon Yul ay naging mas malapit. Si Kalihim Haejo ay nagsiselos kaya hinila niya si Namdajung sa kusina at ipinagmayabang nakilala niya si Kwon Yul sa loob ng 25 taon. Pagkatapos, sinabihan niya si Namdajung na huwag masyadong umasa sa punong ministro dahil si Kwon Yul ay maaalala lamang ang kanyang dating asawa. Sa tamang oras, habang nag-aalangan si Namdajung sa kanyang pagmamahal sa punong ministro, lakas loob niyang tinanong ang tiyuhin tungkol sa kanyang dating asawa. Pagkatapos marinig ito, agad na umalis si Kwon Yul. Pagkatapos nito, hinanap siya ni Chief of Staff Inho at inamin ang kanyang pagmamahal kay Namdajung. Sinabi ni Inho kay Namdajung ang mga salita mula sa kanyang puso. Niyakap niya si Namdajung at sinabi na gusto niya siya. Nagulat si Namdajung. Tumakbo sa loob ng bahay, inubos ang buong bote ng alak at nakatulog sa mesa. Nang makita ni Kwon Yul, nagreklamo siya tungkol dito. Natuklasan din niya sa kanyang sarili na nahuhulog na siya sa inosenteng batang babae na si Namdajung. Kinabukasan, mayroong press conference para sa isang interview tungkol sa relasyon ng bagong punong ministro na si Kwon Yul at ng kanyang asawa. Nahihiya si Namdajung nang makita si Inho sa party na nagpahirap kay Inho. Sa puntong ito, ang masamang ugali ng editor-in-chief na galit kay Namdajung dahil hindi siya pinayagang makapanayam ang punong ministro ay nagplanong bigyan siya ng laxative
bilang parusa sa hindi paggalang sa kanilang dating relasyon. Mabuti na lang at ang kanyang kasamahan ay nagbigay sa kanya ng isang baso ng alak na may gamot para sa mamamahayag na si Wonchon na nagdala ng maraming larawan ni Nam Da-jung at In-ho sa layunin na ibunyag ang kanilang lihim na relasyon at ang huwad na kasal ng punong ministro. Dahil dito, nang tumayo ang mamamahayag upang magtanong ng mahirap kina Nam Da-jung at punong ministro, ang tatay ni Nam Da-jung ay dumating at paulit-ulit na humiling na makipagkita sa kanya. Sa huli, ang kanyang kasamahan ay nailigtas si Nam Da-jung mula sa isang halatang pagkatalo. Sa meeting, pinuri ni Nam Da-jung ang punong ministro bilang isang kahanga-hangang asawa. Ginawa nitong mas lalo siyang nahihiya sa kanya. Nang makauwi sila, inila ni Nam Da-jung si Kwon-yul upang kumain ng noodles sa kusina kasama siya. Pagkatapos, masaya silang kumain ng noodles ng magkasama. Habang pinupunasan ni Kwon-yul ang sarsa ng noodles sa mukha ni Nam Da-jung, nahuli sila ng dalawang bata. Akala ng magkapatid ay maghahalikan ang kanilang ama at tiyahin. Kinantiyawan ng magkapatid ang dalawa na nahiya sila. Kinaumagahan, sinabi ni Manse sa yaya at sa dalawang bodyguard na nakita niya ang kanyang ama at tiyahin na naghahalikan sa kusina. Pagkatapos, sinabi ng yaya na nakakita pa siya ng mas kapana-panabik na eksena tulad ng yakap nila ang isa't isa at gumulong sa sahig. Nang makita ni Kwon-yul ang lahat na nag-uusap, sobrang inis siya. Lumingon siya at sinigawan si Nam Da-jung. Sinabihan siya na lumayo sa kanya. Kinaumagahan, gusto ni Kwon-yul na pasayahin ang mga bata. Kaya dinala niya ang tatlong bata sa isang ski resort. Nang malaman ito ni Nam Da-jung, pumunta rin siya doon at ang buong pamilya ay pinilit ng punong ministro na magsanay hanggang sa sila ay magutom at mapagod. Ngunit, ang pinakamasaya sa paglalaro ay si Nam Da-jung. Siya ay inalagaan at iningatan ng punong ministro ng husto. Maging si Ministro Joon-ki ay nagtataka kung nagpakasal ba ang dalawa dahil sa pag-ibig. Pagkatapos, sinisi ni Ministro Joon-ki ang kanyang bayaw na nakalimutan na niya ang kanyang kapatid na babae. Ang mga salita ni Joon-ki ay nagpamulat kay Kwon-yul. Kinabukasan, hindi na pinayagan ni Kwon-yul si Nam Da-jung na mag-ensayo ng martial arts kasama ang kanyang mga anak kahit na siya mismo ang nagsabi kay Nam Da-jung na mag-ensayo kasama ang mga bata. Inaasar ni Nam Da-jung si Kwon-yul, ngunit umiiwas si Kwon-yul. Dahil sa pagtataka, hindi na napigilan ni Nam Da-jung ang sarili at diretsahang tinanong ang tiyuhin, si Kwon-yul. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ng kanyang asawa. Sa puntong ito, sinabi ni Kwon-yul na hindi siya komportable kay Nam Da-jung. Hindi niya kailangan na maging sobrang bait ni Nam Da-jung sa kanya at sa kanyang mga anak dahil ang kanilang kasal ay peke pa rin. Ang bagong pag-ibig na umuusbong sa puso ni Kwon-yul ay agad niyang sinugpo. Ang hair clip na balak niyang bilhin para kay Nam Da-jung ay itinago ng maigi sa kanyang drawer. Si Ministro Joon-ki ay may malalim na galit dahil sinaktan daw ni Kwon-yul ang kanyang kapatid na babae. Siya at ang mamamahayag na si In-ho ay nagplano ng isang eksena upang mahuli ang mag-asawa. Sina In-ho at Nam Da-jung ay nag-date sa hotel. Parehong nakatanggap sina Nam Da-jung at In-ho ng isang mensahe na nagsasabing pumunta sa isang silid sa hotel. Nang matuklasan ni In-ho ang plano, huli na para tumakas. Inila ni In-ho ang mga mamamahayag upang harangin ang dalawa at magtanong kung bakit sila nagkita sa isang hotel sa gabi. Sinabi ni In-ho na dinala niya ang asawa ng punong ministro dito para sa isang date at ang taong kadate niya ay ang punong ministro na si Kwon-yul. Sa tamang oras, dumating ang punong ministro at dinala si Nam Da-jung. Pagkatapos, nang makapasok sila sa silid at tinanong kung ano ang nangyari, natuklasan niya na pareho silang biktima ng isang plano. Sinabi ni Nam Da-jung na hindi niya sinasadya na mangyari ito. Sa puntong ito, inila siya ni Kwon-yul at mahigpit siyang niyakap. Sa tamang oras na ito, si Kwon-yul nakita ni Kwon-yul na may nagtatago sa kabinet. Habang sinisikap ni Nam Da-jung na magpaliwanag, hinalikan siya ni Kwon-yul upang manahimik siya nang muntikan na niyang ibunyag ang tungkol sa kanilang kasal sa kontrata. Nang buksan niya ang kabinet, nakita niya ang asawa ni Ministro Joon-ki at dalawa pang babaeng opisyal na nagtatago doon na nagpaplanong hulihin ang kanilang mga asawa na may relasyon kay Hae-jo. Dapat ay magtutulungan sina In-ho at Hae-jo upang pababain si Kwon-yul, ngunit sinaksak siya ni In-ho sa likod. Pagkatapos, hinanap ni In-ho si Joon-ki, ipinakita sa kanya ang recording ng kanilang pagkikita at binalaan siya na huwag saktan si Nam Da-jung. Ngunit, pagkatapos umalis ni In-ho, inutusan ni Ministro Joon-ki ang kanyang mga tao na imbestigahan at ayusin ang Chief of Staff. Sa bahagi ni Nam Da-jung at Kwon-yul, pagkatapos nilang makabawi. Nang bumalik siya sa silid, nagtaka siya sa yakap at halik ng punong ministro. At mayroon pang hindi sinasadyang paghalik sa labi. Hindi komportable si Nam Da-jung dahil palagi siyang inaapi at dinadala sa lahat ng tao dito. Pauwi, hindi man lang nag-abala ang punong ministro na humingi ng tawad. Sa halip, sinigawan niya siya. Sa sobrang galit, bumaba si Nam Da-jung sa kotse at naglakad. Pagkatapos, pumasok siya sa isang bar. Nang sumunod ang punong ministro at ang mga bodyguard, hinarangan sila. Sinabi ng security guard na ang mga taong lampas sa 30 taong gulang ay hindi pinapayagan sa loob. Dahil dito, kinailangan ng tiyuhin na magpalit ng kanyang eleganteng suit. Mabuti na lang at nakapasok siya sa loob at napigilan ang isang binata na hilahin ang kanyang asawa. Pagkatapos, sinabihan niya ang dalawang bodyguard na dalhin si Nam Da-jung pauwi. Nang makauwi ang mag-asawa, namangha ang tatlong bata. Ang yaya ay nagreklamo nang makita ang punong ministro na nakasuot ng isang kakaibang damit. Para maghanda sa opisyal na patas, matyagang gumawa si Nam Da-jung ng mga teddy bear ayon sa plano. Ngunit, sa kanyang pagiging makakalimutin, nag-aalala siya tungkol sa punong ministro. Sa huli, tinahi niya ang mga paa sa posisyon ng mga kamay. Kailangan na naman ni Kwon-yul na maupo at tulungan ang kanyang asawa na manahi ng mga stuffed toys.
Ang kaibig-ibig na larawan na ito ng punong ministro ay mas lalong nagpakilig kay Nam Da-jung sa kanya. Sa araw ng Lily Fair, muli na namang sinubukan ng asawa ni Ministro John Ki na gawin siyang masama. Sinabihan ng masamang asawa na ito ang lahat ng iba pang mga asawa na huwag bilhin ang mga teddy bear ni Nam Da-jung. Bagaman sinabi ni Kwon Yul na hindi siya interesado kay Nam Da-jung nang sinabihan siya na pumunta sa fair. Lihim niyang sinabihan ang driver na bilhin ang lahat ng mga teddy bear para sa kanya. Ipinangako niya na kung mabenta niya ang lahat, iimbitahan niya siyang kumain para sa kanilang 100th wedding anniversary. Sobrang saya ni Nam Da-jung nang maubos ang kanyang mga paninda. Pagkatapos, binilhan siya ni In-ho ng isang malaking cake para sa kanya upang kainin. Dinala pa niya ito sa bahay para kainin kasama ang mga bata. Nang makita niya na masaya ang kanyang asawa at mga anak, ang pusong tumatanda ng punong ministro ay tulad ng isang bulaklak na namumulaklak sa lahat ng dako. Sa wakas, sinabi niya na sa Sabado ay aanyayahan niya ang kanyang mahal na asawa na lumabas para sa isang date at kumain. Matapos marinig ito, buong hapon na umupo si Da-jung. Iniisip ang lahat ng uri ng romantikong sitwasyon sa pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Sa wakas, dumating ang ika-negatibo 100 araw ng kanilang anibersaryo ng kasal. Dinala ni Kwon Yul si Da-jung sa isang maaliwalas na restaurant para maghapunan. Pagkatapos, tumayo siya at nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa kanyang asawa. Pagkatapos ay kumanta pa siya ng love song para sa kanyang asawang si Da-jung. Umupo si Da-jung sa ibaba, nakikinig sa taos-pusong mga salita ng kanyang asawa, at wala na siyang urungan sa kanyang pag-ibig sa kanyang matandang asawang punong ministro. Hindi lang siya inimbitahan na kumain, kinantahan pa niya ito. Sabi niya ay maganda ang kanyang buhok ngayon at hindi siya tumanggi. Pagkatapos, tinanong niya si Kwon Yul kung gusto niyang makipaglaro sa panganay na anak na si Kwon Woo-ri. Sinabi niya na pag-iisipan niya muna, ngunit sa huli, ang sinabi niya ay umalis si Da-jung sa opisina ng punong ministro. Ginawa niya ito dahil nag-aalala siyang saktan ni Minister Park John Ki si Da-jung. Itinago ni Kwon Yul ang kanyang kalungkutan at sinabi ang malupit na mga salita. Inulit niya muli na nararamdaman niya ang isang pasanin kapag kasama niya ito. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang punong ministro at pinabayaan si Da-jung na umiiyak. Matapos malaman ang tungkol sa kuya ni In-ho na nasa ospital, pinilit siya ng ministro na sabihin ang kanyang sikreto. Sinabi lang ni In-ho na gusto niyang saktan si Kwon Yul dahil ang punong ministro ang dahilan kung bakit nasa ganoong kalagayan ang kanyang kapatid. Naalala ni In-ho na sinabi ng kanyang kapatid na tatakas siya sa Avis kasama ang isang babaeng nagngangalang na Chul, at si na Chul ay ang yumaong asawa ng punong ministro 7 taon na ang nakakaraan. Nagkataon na 7 taon na ang nakakaraan na aksidente din ang kapatid ni In-ho at ngayon ay paralisado. Ang paghihiganti para sa kanyang kapatid ang layunin ni In-ho nang magtrabaho siya bilang isang opisyal sa tabi ng punong ministro. Si Kwon Yul ay nasa bakasyon habang si Da-jung ay lumipat sa bahay ng kanyang ama. Sa ngayon, ang pamilya ay binubuo lamang ng 4 na ama at mga anak. Ang punong ministro ay opisyal na nasa bahay na nagiging isang nanay. Ngunit nang tinawag niya ang mga bata na gumawa ng mga gawain, maglinis ng bahay, at mag-aral, sinabi ng tatlo na bago umalis si Da-jung, sinabi niya sa kanilang tatlo na ang kailangan lang ng mga bata ay kumain ng maayos, matulog ng mahimbing at maging malusog. Pagkatapos ay, dapat silang mag-aral at maging maayos sa paglaki. Pagkarinig nito, gustong pagalitan ni Kwon Yul si Da-jung, ngunit wala naman siya doon para pagalitan. Pagkatapos nito, dumaan ang punong ministro sa isang serye ng mga paghihirap, pagpapatulog sa bunso, pamamalansa ng damit ng panganay, at paggawa ng buhok ng kanyang anak na babae. Kahit na sinubukan niya, walang sinuman sa kanila ang masaya sa kanilang ama na si Kwon Yul na hindi marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Kapag oras na para kumain, naramdaman ng mga bata ang panganib kung ang kanilang ama ang magluluto, kaya nagpa siya silang magluto ng noodles para mas mabilis at mas ligtas. Gayunpaman, dumating si Secretary Seo Hae-jo na may dalang 2 bag ng mga gulay at prutas at sinabing siya ang magluluto para sa kanila. Ngunit dahil labis na namiss ng 3 bata si Da-jung, sinubukan nilang itaboy si Hae-jo at ang mga pagkaing niluto niya. Sinubukan pa ni Hae-jo na umupo sa upuan ni Da-jung, ngunit nagreklamo si Kwon Man-se. Namiss din ni Kwon Yul ang kanyang asawa, kaya hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa kanya, kaya kailangan niyang uminom ng sleeping pills na matagal na niyang hindi ginagamit. Sa kabilang banda, nagtaka ang biyenan kung bakit bumalik ang kanyang anak na babae na nasa bahay ng kanyang asawa na may dalang maleta at sinabing aalagaan niya siya. Kaya umalis ang ama sa ospital at pumunta sa opisina ng punong ministro para pagalitan ang kanyang manugang. Nagmamadaling pumunta si Da-jung kay Kwon Yul at humingi ng tulong para hanapin ang kanyang ama. Sa huli, dinala siya ni Kang In-ho pabalik. Pagdating niya sa bahay ng kanyang manugang, inila niya ang dalawa sa loob para kausapin. Para hindi mag-alala ang kanyang ama, kailangan ng mag-asawa na mag-usap ng mga matatamis na salita sa harap niya. Sa kabutihang palad, nagpatunay din ang 2 bata na sila ay magkasama pa rin. Sinabi rin nila sa kanya na nakita nilang naghalikan sina ama at Da-jung. Kinuha ng biyenan ang mag-asawang punong ministro at pinilit silang matulog sa isang silid. Masaya ang matanda na naibalik niya ang relasyon ng mag-asawa. Para hindi masyadong mag-isip ang ama ni Da-jung, sinabi ni Kwon Yul na nagpa siya si Kwon Yul na papuntahin si Nam Da-jung sa Prime Minister's residence. Matapos itong sabihin, narinig niya si Da-jung na sinabing huwag siyang kaawaan. Mananatili siyang tahimik sa pagganap sa kanyang role hanggang sa hindi na siya sinusubaybayan. Hindi alam ni Kwon Yul na nang pumunta si Da-jung sa kanyang opisina noong hapon, narinig niya ang lahat ng sinabi niya kay Kalihim Hae-jo. Sinabi niya na siguradong hindi niya hahayaang maging
maging totoo ang peking kasal na ito. Dahil nakikita ang pagiging aloof ni Dajung, hindi alam ng Prime Minister kung paano ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Si Kwon Yul ang namamahala sa pag-imbestiga sa International Port Project ng Myongshin Group ni Chairman na siya ring biyenan ni Minister John Kee. Pumunta si Minister John Kee para bigyan ng babala si Kwon Yul kasama ang kanyang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan. Hindi basta-basta si Chairman na, hindi magiging simple ang pagkalaban sa kanya. Kung hindi mag-iingat, ang mga taong nakapaligid kay Kwon Yul ay hindi magiging ligtas. Tulad ng babala ni John Kee, nagsagawa ng protesta ang kumpanya ni A na laban sa pagpapatigil sa proyekto at sa investigasyon ng Prime Minister. Si Kwon Yul, na matuwid, ay hindi nag-alala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Lumabas siya at nakipag-usap ng direkta sa mga nagpoprotesta. Narinig ni Dajung ang balita at nag-alala, kaya pumunta rin siya doon. Sa sandaling ito, sinaksak si Kwon Yul ng isang misteryosong tao. Siya ay nasugatan. Bumagsak ang Prime Minister nang makita ang kanyang asawa na nakatayo malapit sa kanya. Kaagad dinala ang Prime Minister sa emergency room. May mga salitang hindi dapat sinasabi, may mga bagay na hindi dapat ginagawa. Ito ay para sa Prime Minister na si Kwon Yul, na habang nasa stretcher papasok sa emergency room, ay naisip na sana hindi siya nagsalita ng masama kay Dajung at sana hindi niya ito pinalaya sa kanya. Bago magsimula ang operasyon, isang pagsisisi ang tumaas sa isipan ng Prime Minister at ito ay ang pagpapaagos ng luha sa babaeng mahal niya. Nanatili si Dajung sa tabi ng kanyang asawa mula nang makapasok sila sa ospital hanggang matapos ang operasyon. Ngunit matagal pa bago siya nagising. Dahil sa labis na pag-aalala, umupo siya sa tabi niya at nagreklamo, "Nakahiga ka lang dyan, ang boring mag-isa." Sa wakas, nagising na ang Prime Minister kasama niya. Nang makita si Dajung na nag-aalala para sa kanya, naawa si Kwon Yul. Sinabi niya na nahihiya siya sa kanyang biyenan dahil napaiyak niya ang anak nito. Nakaupo ang dalawa sa silid ng ospital at nagtititigan, kaya umalis na lang ang kalihim na si Haejo na kanina pa nakatayo sa labas. Alam ng kalihim na wala siyang puwang sa pagitan ng dalawa sa loob. Pumunta ang tatlong ginang upang dalawin ang Prime Minister, ngunit napasok sila sa maling silid kung saan nakahiga ang isang gangster. Inakala ng gangster na ang tatlong babae ay mga babae mula sa club na pumunta upang alagaan siya ng espesyal. Kinuha niya ang mga kamay at paa ng mga babae sa kanyang bahay. Sa huli, nagtulungan sina Haejo at Dajung upang iligtas ang asawa ni Minister John Kee palabas. Ang pagkakasugat ng Prime Minister ay hindi direktang nagresulta sa pagbibitiw ni Minister John Kee. Ang biyena ni Minister John Kee ang nasa likod ng pananaksak kay Prime Minister Kwon Yul. Sa panig naman ni Kang In-ho, siya ay nalito at nagdusa nang malaman niyang nagustuhan niya ang Prime Minister matapos makipag-ugnayan dito. Unti-unti nang nag-aalangan si In-ho sa kanyang paghihiganti. Hanggang sa matuklasan ni Minister John Kee ang ugnayan sa pagitan ng kapatid ni In-ho at ng kanyang kapatid na babae. Tinanong ni John Kee si In-ho at hiningi ang mga ebidensya na mayroon si In-ho. "Patunayan mo na si Kwon Yul ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang kapatid." At pagkatapos ay pinag-uusapan ni John Kee ang paghihiganti kay Kwon Yul at sinabi na siya ang tatapos dito. Ang panganay na anak ni Kwon Yul ay may talento sa musika. Matapos hindi makakanta sa isang banda, kumanta siya sa simbahan. Dinala ni Dajung ang Prime Minister upang pakinggan ang kanyang panganay na anak na kumanta. Sa huli, ang puso ng ama ay lumambot sa masayang mata ng kanyang anak. Pinayagan ng Prime Minister ang kanyang panganay na anak na kumanta ayon sa kanyang pangarap sa kondisyon na kailangan niyang maging number 1 sa buong paaralan sa exams. Tinawag ni Nara si Dajung na mama at tinawag siya para tulungan siya nang mabuli siya ng mga kaklase niya. Sa puntong ito, lahat ng tatlong anak ng Prime Minister ay nakuha na ang kanilang puso sa pamamagitan ng sinseridad ni Dajung. Tuluyang nakuha ni Dajung ang loob ng mga bata. Nang sumapit ang gabi, sa unang pagkakataon, nag-open up si Kwon Yul kay Dajung tungkol sa kanyang yumaong asawa. Sinabi ng Prime Minister na hindi niya gusto ang musika ng kanyang anak dahil ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang yumaong asawa. Pagkatapos, sinabi ni Dajung na pwede siyang kausapin anumang oras. Pagkatapos, binasahan niya ang Prime Minister hanggang sa makatulog ito. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita ng kanyang saloobin, sa halip na basahin ang libro na nasa kanyang kamay. Narinig ni Kwon Yul ang kanyang asawa na nagsasalita ng walang kabuluhan nang sabihin niya na nagpa siya ang babaeng bida na umamin ng kanyang pagmamahal sa lalaking bida sa libro. Sinabi ng Prime Minister na kung ang isang babae ang unang umamin ng kanyang nararamdaman, masyado itong madali. Pagkatapos marinig iyon, nadismaya si Dajung at lumabas dala ang libro. Sa oras na ito, si Kalihim Haejo ay labis nang napagod matapos ang 25 taon ng one-sided love para sa Prime Minister. Sa huli, wala siyang nakuha. Hindi na kayang maging matyaga ni Kalihim Haejo sa Prime Minister. Pagkatapos umamin ng kanyang pagmamahal sa taong mahal niya, humingi siya ng permiso na iwanan siya. Umuwi si Prime Minister Kwon Yul na may pakiramdam na nawawalan. Sinabi niya kay Dajung na huwag siyang biglang iwanan tulad ni Haejo. Pagkatapos marinig iyon, sinabi ni Dajung na hindi niya kailanman iiwan ang Prime Minister dahil mahal na niya ito. Pagkatapos umamin ng batang babae ng kanyang nararamdaman sa kanyang asawa, hindi niya inasahan na matatakot ang Prime Minister at iiwas sa kanya. Bigla na lang silang dalawa ay hindi na komportable sa isa't isa sa pakikipag-usap hanggang sa nagreklamo pa ang mga bata. "Kung nag-away man kayo ni tita, iwasan niyo kami para masarap kaming kumain." Nang marinig ni Dajung ang balita na nag-resign si Haejo, hinanap niya ang Kalihim upang kumbinsihin itong manatili. Namangha si Haejo na alam ng asawa ng Prime Minister ang lahat ng kanyang gusto, gawi at kinakain. Sa puntong ito, sinabi ni Dajung na ang layunin
ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Prime Minister ay upang malaman ang relasyon nito sa kanyang kalihim. Gayunpaman, nasayang ang pagsisikap ni Dajung. Tumanggi si Hyejo na bumalik kay Kwon Yul. Tungkol naman kay In-ho, matapos siyang hindi sinasadyang magkita. Nang makita ang isang taong kamukhang-kamukha ng yumaong asawa ng Prime Minister, sinubukan niyang imbestigahan kung posible pa bang buhay ang babaeng iyon. Sa totoo lang, hindi alam ni In-ho kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid sa aksidente 7 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, dinala ng Prime Minister ang kanyang asawa sa isang date. Tinanong ng Prime Minister kung ano ang dahilan kung bakit niya ito nagustuhan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga lugar na naging alaala niya kasama ang kanyang yumaong asawa. Sinusubukan ni Kwon Yul na sabihin kay Dajung na ang kanyang nararamdaman ay paghanga o pakikiramay lang sa kanyang sitwasyon bilang isang single father. Sinabi rin ng Prime Minister na mas matanda siya kaysa sa kanya at marami na siyang pinagdaanan sa kanyang buhay pag-ibig. Takot na siyang magmahal ngayon, sabi ni Dajung, dahil mahal pa rin niya ang kanyang yumaong asawa. Tama ba? Sa puntong ito, sinabi ng Prime Minister na hindi pagmamahal kundi galit ang nararamdaman niya sa kanyang asawa. Minahal ng kanyang asawa ang ibang tao, kaya labis siyang nasaktan at nagalit nang iwanan siya ng kanyang asawa sa mundong ito at sa kanilang apat. Hindi man lang humingi ng tawad ang kanyang asawa kay Kwon Yul at sinabi lang na labis siyang nag-iisa bago siya umalis. Sinabi ni Kwon Yul na hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili dahil hinayaan niyang mag-isa ang kanyang asawa habang magkasama sila. Kaya, sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tanggapin ang pagmamahal ni Dajung kahit na may nararamdaman na rin siya para sa kanya. Labis na nalungkot ang puso ni Dajung. Matapos marinig ang kwento ng lalaking mahal niya, mas lalo pa niya itong minahal. Ngunit wala siyang masabi maliban sa makinig at umiyak. Pagkatapos, upang aliwin ang Prime Minister na mahal niya, sinamantala ni Dajung na nasa business trip ang Prime Minister at dinala ang 3 bata. Salamat sa kanya, ang 3 bata ay nagkaroon ng tunay na masasayang sandali matapos ang maraming taon na naging malungkot kasama ang kanilang malamig na ama. Paano hindi makikita ni Kwon Yul ang intensyon ng kanyang batang asawa? Sa puntong ito, maraming pag-aalinlangan ang nasa puso ng Prime Minister. Matapos patulugin ang mga bata, nakipagkita si Dajung sa Prime Minister. Inamin niya na sadya siyang pumunta sa Prime Minister upang may sabihin. Sinabi niya na pwede nang tumawa ang Prime Minister at maaari na rin siyang magpatuloy sa pagiging masaya dahil sa kwentong sinabi niya, hindi siya ang may kasalanan kaya dapat na siyang tumigil sa pagsisi sa sarili. Prime Minister, mabuhay ka para sa iyong sarili at para sa iyong mga anak. Kinaumagahan, nang tumakbo si Dajung upang hanapin si Kwon Yul, nakita niya itong tahimik na nakatayo sa baybayin. Lumapit siya sa Prime Minister at sinabi, manatili ka lang dyan. Ako na ang lalapit. Kaya, unti-unting lumapit si Dajung sa Prime Minister at sinabi sa kanya, manatili ka lang dyan at huwag kang lalayo sa akin. Ayos na iyon. Sa sandaling iyon, ang puso ni Kwon Yul ay ayaw nang iwasan ang pagmamahal ng batang babae. Ang Prime Minister, tila natagpuan na ang susi upang buksan ang matagal ng saradong puso. Pagbalik sa bahay, ipinakuha ni Kwon Yul ang piano at inilagay sa sala. Formal na siyang nagpaalam sa kanyang malungkot na nakaraan. Gayunpaman, nahihiya siyang sabihin na hindi niya ginawa iyon dahil sa payo nito. Ngunit sa isang iglap, kinabukasan, matapos ang isang gabi na mahimbing silang natulog ng magkasama, biglang nilandi ng Prime Minister si Dajung. Bigla siyang nagtanong, pwede ba kitang mahalin? Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Dajung at sinabing hindi na niya ito bibitawan pa. Pagkatapos, nakatayo sila at magkahawak kamay. At masayang nag-aasa, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang bunsong anak na may galit sa mukha. Sinabi niya na hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil hindi niya kasama ang kanyang tita. Pagkatapos, tumingin siya sa kama ng kanyang ama at nagreklamo, bakit mo inaagaw sa akin ang tita? Naging awkward at nahiya ang dalawang matanda. Agad na kinuha ni Dajung ang bunsong anak at tumakbo palabas para maibsan ang awkwardness. Matapos ihatid ni Dajung ang kanyang asawa sa trabaho ng mailabis na kaligayahan, pumasok siya sa bahay upang maglinis. Aksidente siyang nakita ang magandang hair clip na itinago ng Prime Minister sa drawer ng mesa. Labis siyang natuwa nang maalala niya ang araw na sinabi ng Prime Minister na hayaan niyang nakalugay ang kanyang buhok. Siguro binili ito para sa kanya pero nahihiya siyang ibigay. Sa tanghali, nagdala si Dajung ng pagkain para kainin kasama ang Prime Minister. Dahil masarap ang mga pagkaing dinala ng kanyang asawa, hindi nag-atubili si Kwon Yul na kainin ang lahat. Pagkatapos, nang makita niya itong may suot na magandang hair clip, nahiya ang Prime Minister. Patuloy niyang itinanggi na matagal na niya itong binili para sa kanya. Matapos marinig na ilang araw nang hindi pumapasok si In-ho sa trabaho, dinalaw siya ni Dajung sa bahay. Si In-ho ay nalulunod sa kalungkutan matapos malaman ang katotohanan tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid. Ang taong itinuring niyang kalaban sa loob ng maraming taon ay naging biktima sa kwento. Matapos makita ang nobya ng kanyang kapatid, sinabi ni Nayoon ang katotohanan ng kwento ng aksidente noon kay In-ho. Ito ay dahil sa kanya at sa kapatid ni In-ho. Nag-away sa kotse kaya nawala ng kontrol ang sasakyan at nahulog sa bangin. Hindi siya namatay, ngunit hindi siya naglakas loob na bumalik sa mga bata dahil alam niyang hindi rin namatay ang kapatid ni In-ho at nabubuhay ito ngayon bilang isang taong gulay. Sa wakas, nakuha rin ni In-ho ang tamang sagot mula mismo sa taong kasama sa pangyayari. Tinaguyod ni Dajung ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng Prime Minister's residence. Nang bumalik si Dajung ng gabi na, nakita niya si Kwon Yul na naghihintay na may galit na mukha. Sinubukan ng Prime Minister na pigilan ang selos niya dahil maghapon niyang inalagaan ang ibang lalaki. Sa huli, sinabi ng kanyang kaibigan na kasama siya ng ibang lalaki. Ngunit bakit hindi nagsiselos ang Prime Minister? Ganito siya.
ay nagpaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Sinabi ni Kwon Yul na syempre nagsiselos siya at nainis. Sadyang sinusubukan lang niyang maging mapagbigay. Sinabi rin niya na matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito sa isang tao na hinahanap-hanap at pinagsiselosan. Pagkatapos, nagkasundo silang dalawa na bibisitahin nila ang tatay ni Dajung kinabukasan. Pagkatapos, binisita ng mag-asawa ang tatay. Nakipaglaro si Kwon Yul ng card sa kanyang biyenan saglit at pagkatapos ay sinabi niyang iwi niya ito upang manirahan sa Prime Minister's residence. Gusto niyang magkasama ang lahat ng pamilya sa isang lugar. Naantig ang biyenan sa desisyon ng kanyang manugang. Tumanggi siya, ngunit sinabi ng Prime Minister, gusto niyang manirahan ang kanyang biyenan na malapit sa kanila para hindi na mag-alala ang kanyang asawa sa tatay niya araw-araw. Sa sandaling ito, nakita ni In-ho si Na-young sa ospital. Pagkatapos pag-isipan ang lahat, hiniling ni In-ho sa kanyang dating asawa, si Na-young, na patuloy na mamuhay ng tahimik tulad ng dati at huwag guluhin ang pamilya ng punong ministro dahil matagal bago nila malimutan si Na-young at maging mapayapa ang kanilang puso. Samantala, hindi sinasadyang nakita ni Dajung si Na-young at hinabol siya. Pumunta rin si punong ministro Kwon Yul para bisitahin ang kapatid ni In-ho. Nagulat ang punong ministro nang makita niya ang lalaking nakahiga sa kama na walang galaw. Ito ang taong sinamahan ng kanyang dating asawang si Na-young 7 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, wala siyang sinabi kay In-ho. Nang sinabi ni Dajung sa dalawa na bisitahin ang kapatid ni In-ho, sinabi lamang ng punong ministro na abala siya, kaya nagtakda siya ng ibang araw para bisitahin ang kapatid. Kinabukasan, habang sinusundo ni Dajung si Manse, muli niyang nakita si Na-young. Kahit na hinabol niya ito at hindi niya naabutan, sigurado siyang ito ang dating asawa ng punong ministro. Pagkatapos tawagan si In-ho at sabihin ang nakita niya, pumunta si Dajung sa simbahan kung saan naghihintay si Kwon Yul sa kanya. Sa sandaling ito, tuluyan ng nagulo ang kanyang isipan. Pagkakita sa punong ministro, umiyak lang si Dajung at niyakap siya. Naguluhan din ang punong ministro, hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang asawa. Nang marinig niya ang sinabi ni Dajung na natakot siya, dahil hindi niya alam kung magiging mabuting ina ba talaga siya. Balak sanang mag-propose ni Kwon Yul gamit ang wedding ring, ngunit nang makita niyang natatakot si Dajung, sinabi niya na maghihintay siya. Habang niyayakap ni Dajung ang punong ministro, nahulog ang engagement ring. Nang hinanap ito ni Dajung at Kwon Yul, nakita ito ni Dajung ngunit hindi niya sinabi sa punong ministro. Umuwi silang dalawa at si Kwon Yul ay nalungkot dahil nawala ang singsing. Nang tawagan ni Dajung si In-ho para pag-usapan si Na-young, nasa tabi ni In-ho si Hae-jo. Pagkatapos marinig ang balita na buhay pa si Na-young, nagpa siya si Hae-jo na sabihin ang totoo kay Kwon Yul. Kahit na pinigilan siya ni In-ho, hindi nakinig ang sekretarya. Sabi ni Hae-jo na nag-aalala lang si In-ho kay Dajung, kaya gusto niyang itago ang totoo. Pero sinabi ni In-ho na mas nag-aalala siya kay punong ministro Kwon Yul. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, sinabi ni Hae-jo kay In-ho na itatago niya ang lihim hanggang matapos ang termino ni Kwon Yul bilang punong ministro. Sa oras na iyon, hindi na siya mapipigilan ni In-ho na sabihin ang tungkol sa dating asawa niya. Ang isyu na may kinalaman sa International Port Project na pinangangasiwaan ni Kwon Yul ay ikinagalit ng presidente dahil mayroon siyang personal na interes sa proyekto. Pagkatapos nito, nagbigay ng suhestyon si Joon-ki na kung masyadong maraming problema si Kwon Yul, maaaring palitan na lang siya ng ibang punong ministro para maging maayos ang lahat. Sinunod ng presidente ang suhestyon ni Joon-ki. Samantala, nakipagkita si Dajung kay In-ho para alamin ang lahat ng tungkol sa dating asawa ng punong ministro. Tapos sinabi niya na gusto niyang makilala ang ina ng mga bata. Hindi pumayag si In-ho at mariin siyang pinigilan. Sabi niya na hayaan na lang ang lahat na maging ganoon. Hayaan na lang siyang maging nanay at asawa. Naunawaan ni Dajung na nag-aalala si In-ho sa kanya, ngunit sinabi niya na namatayan siya ng nanay noong bata pa siya, kaya naiintindihan niya ang nararamdaman ng mga bata. Hindi niya hahayaang magdusa ang mga bata dahil sa pagkakaroon ng nanay na buhay pa, ngunit hindi nila nakikita. Sinabi ni In-ho, ibabalik ba niya ang posisyon kay Na-young at ayaw niyang maging masaya kasama ang punong ministro. Ganoon ka ba katanga, Dajung? Bumalik si Dajung, iniisip ang lahat. Pagkatapos ay pumunta siya sa punong ministro para makipagkita, ngunit nang makita niya ito, gusto niyang tumakas. Nahuli siya ng punong ministro na nagsisinungaling, at nagpunta silang dalawa para uminom ng gabi. Sinabi ni Dajung na masyadong mabilis ang kanilang pagpapakasal dahil hindi pa sila nakakapag-date tulad ng ibang mga mag-asawa. Sabi ni Kwon Yul na babawiin niya ang lahat ng iyon para sa kanya sa mga susunod na araw. Sinabi naman ni Dajung, paano kung wala na silang sapat na oras para gawin ang mga bagay na iyon? Hindi naisip ng punong ministro na may kakaiba sa kanyang asawa. Ipinakita pa rin niya ang kanyang masayang mukha at pinag-usapan ang kanilang kinabukasan nang hindi niya alam na pinaplano na pala ng babae na iwanan siya. Dahil nagduda siya kay Hae-jo, gumawa si Joon-ki ng isang patibong para mahuli si Hae-jo na gumagapang. Pagkatapos ay sinabi niya na siya mismo ang magbubukas muli ng kaso sa dating aksidente. Hindi lang iyon, sinabi rin niya na ang salarin sa aksidente, si Kwon Yul, ay hindi makakatakas sa nararapat na parusa. Hindi mapigilan si Joon-ki, kaya sa huli, sinabi ni Hae-jo na buhay pa ang kanyang kapatid na si Na-young. Sa parehong oras, sa matinding pakiusap ni Dajung, lumambot ang puso ni In-ho at inayos niya ang muli nilang pagkikita ng kanyang dating asawa. Sinimulan kaagad ng dating asawa ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabi na kung nag-aalala si Dajung na babawiin niya ang kanyang posisyon, dapat siyang maging panatag dahil wala siyang planong bumalik. Sinabi naman ni Dajung na kahit
ayaw niyang iwan ang punong ministro, mas kailangan ng mga bata ang kanilang ina. Sinabi ni Dajung kay Nayaong na bumalik na siya sa kanyang mga anak. Tinanggihan ni Nayaong ang alok ni Dajung. Ngunit pilit pa ring sinabi ni Dajung na miss na siya ng kanyang mga anak at mas mabuting bumalik na siya sa kanila. Habang paalis si Nayaong sa pakikipagkita kay Dajung, nakasalubong niya ang kanyang kuya at si Hejo. Matagal na siyang hinahanap ng kuya niya si Jeonki at ngayon ay nakita niya na siya. Niyakap ng kuya niya ang kanyang kapatid at umiyak sila pareho. Sa parehong oras, pumunta si Kwon-yul sa tindahan ng bulaklak at bumili ng isang magandang baukwet ng baby spray para sa kanyang asawa dahil sinabi ni Dajung na hindi pa siya nabibigyan ng bulaklak. Si Dajung naman ay bumili ng relo para sa kanyang asawa. Ibinigay ni Kwon-yul ang bulaklak sa kanyang asawa at sinabing magde-date silang dalawa. Sa bawat araw, tulad ng ginagawa ng magkasintahan, ibinigay ni Dajung ang relo sa punong ministro at sinabi na sana ay pahalagahan at ingatan niya ito. Bago umalis si Dajung, sinubukan niyang matitigan ang punong ministro at itatak sa kanyang isipan ang kanyang mukha. Sana ay maaalala niya ang kaakit-akit na hitsura nito magpakailanman. Sa huli, inimbitahan ni Dajung si Kwon-yul sa lugar ng konsyerto kung saan sinabi niya na nag-propose siya sa kanyang dating asawa. Nang dumating si Kwon-yul, nagulat siya nang makita niya ang kanyang dating asawa na inakala niyang patay na nasa harapan niya. Nang makita ni Nayaong ang ekspresyon ni Kwon-yul, natakot siya at tumakbo palayo. Nang lumabas si Kwon-yul para hanapin siya, wala na si Nayaong. Habang sinusubukan niyang mag-isip ng maayos sa nangyari, tumawag ang panganay niyang anak sa bahay para sabihin sa kanyang ama na umalis na ang kanyang tiyahin. Matapos niyang pangaralan ang tatlo, napansin ng panganay na anak na kakaiba ang tiyahin, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ama na punong ministro. Nang marinig ito, agad na nagmaneho ang punong ministro para hanapin ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat ng kakaibang kilos nito. Kaya pala naghahanda na siya na umalis at ibigay ang lugar sa ina ng mga bata. Ang puso ng punong ministro ay halos mabaliw na. Aalis na sana si Dajung sa ospital dahil ayaw niya mag-alala ang kanyang ama nang dumating si Kwon-yul na nakasakay sa kotse. Sinubukan niya ng buong lakas na makipag-break sa punong ministro, ngunit ang sagot nito. Nakuha niya ang maleta at inihagis sa kotse, tapos hinila siya at pinilit na umupo sa harap at mabilis na nagmaneho. Pagkatapos ay nagkaroon ng matinding away si Dajung at ang punong ministro. Sabi ni Kwon-yul, ang pag-alis niya ng ganoon ay para lang sa ikabubuti niya at ng mga bata, tama ba? Galit na galit siya dahil hindi siya kinonsulta at nagdesisyon siya ng mag-isa. Pero sinabi ni Dajung na ginawa niya iyon para sa sarili niya dahil bata at maganda pa siya. Ngunit bigla siyang naging madrasta ng tatlong bata. Gusto niyang maging malaya at gawin ang mga bagay na gusto niya, sa halip na manatili sa loob ng nakakabagot na tirahan ng punong ministro. Pagbalik sa bahay, nagalit ang punong ministro nang malaman niya kay Inho na buhay pa si Nayaong. Alam ng lahat maliban sa kanya. Hindi makapaniwala si Kwon-yul na ang isang tulad niya ay parang ginawang tanga. Kinabukasan, binisita ni Dajung ang kanyang ama sa ospital. Ngunit nagreklamo ang ama niya. Ang dahilan ng pag-aalala ng ama ay baka nag-aaway ang mag-asawa. Ngunit dumating si Kwon-yul at sinabi sa ama na walang problema sa pagitan nilang mag-asawa. Gusto lang ng anak niya na alagaan siya, kaya hinayaan niya ang kanyang asawa na alagaan siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Dajung na alagaan niya ang kanyang ama dahil marami pa siyang kailangang ayusin. Ihintayin din niya siyang mag-isip ng mabuti at bumalik sa kanya. Pagkatapos ay nakipagkita si Kwon-yul kay Nayaong at sinabi sa kanya na kahit hindi siya maging mabuting asawa, maging mabuting ina siya sa kanyang mga anak. Nagplano si Jeonki na ibagsak si Kwon-yul. Ngunit matapos malaman na buhay pa ang kanyang kapatid at nalaman ang katotohanan, na-realize niya na mali ang pagkaunawa niya kay Kwon-yul. Gayunpaman, huli na para pigilan ang panukala ng ibang opisyal na tanggalin si Kwon-yul bilang punong ministro. Ngunit naramdaman ni Kwon-yul na mali ang kanyang direksyon, kaya nagplano siyang kusang magbitiw sa pwesto. Naramdaman niyang hindi siya dapat magsikap para sa mga taong hindi karapat-dapat sa Blue House. Nang marinig ni Dajung ang balita na may problema si Kwon-yul sa Blue House, niyaya niya itong kumain. Naawa si Dajung nang makita niya si Kwon-yul na pagod na pagod. Ngunit sinubukan pa rin ni Kwon-yul na magpakatatag. Pagkatapos ay sinabihan niya ang driver na ihatid si Dajung sa ospital. Sa kotse, ang punong ministro ay nakatulog ng mahimbing sa balikat ni Dajung. Nang makauwi si Kwon-yul, nakita niya si Jeonki doon. Pagkatapos ay pinag-usapan nila si Nayaong. Ang kuya na si Jeonki na masyadong nagmamahal sa kanyang kapatid ay nakiusap kay Kwon-yul na balikan ang kanyang kapatid. Narinig ng panganay na anak ang kanilang pag-usap. Nagulat ang bata nang marinig niya na buhay pa at nakabalik na ang kanyang ina. Hindi niya matanggap na buhay pa ang kanyang ina, ngunit hindi siya hinanap sa loob ng maraming taon. Sinabi ng panganay na anak na hindi niya kailangan ng isang ina na walang pakialam. Pagkatapos ihanda ang lahat, formal na isinampa ni Kwon-yul ang kanyang resignation sa presidente at masaya siyang umalis. Si Dajung ay nag-aalaga sa kanyang ama sa ospital at nakasalubong niya si Nayaong. Ngunit narinig ni Dajung na hindi pa nakikita ng mga bata ang kanilang ina dahil mas galit ang panganay na anak sa ina niya matapos marinig ang tungkol sa kanya. Inaliw ni Dajung si Nayaong at sinabing bigyan ng oras ang mga bata na maka-adjust. Ang mainam
mainit na puso at dalisay na kaluluwa ni Dajung ay talagang humanga kay Nayaw. Sinabi niya kay Dajung na sinabi ni Kwon Yul na maaari siyang maging ina ng mga bata, ngunit hindi na maaaring maging asawa niya. Pagkatapos ay narinig ni Dajung ang balita na nag-resign si Kwon Yul, kaya nagmamadali siyang hinanap ang punong ministro. Kasabay nito, pumunta ang mga bata sa ospital para bisitahin ang ama ni Dajung at bigyan siya at ang tiyahin ng regalo. Sa huli, ibinigay nila ang regalo sa lolo, ngunit hindi na nila naabutan ang tiyahin nilang si Dajung, kaya napilitan ang panganay na anak na dalhin ang dalawang kapatid niya pauwi. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita ng tatlong magkakapatid ang kanilang ina na matagal na nilang hindi nakita. Nagtaka ang batang sinara nang makita si Nayaw at tinanong kung bakit kamukha siya ng kanilang ina. Ngunit hinila ng panganay na anak ang kanyang mga kapatid at sinabing hindi iyon ang kanilang ina dahil kung buhay pa ang kanilang ina, tiyak na hahanapin niya sila. Sa mga salitang ito ng panganay na anak, labis na nasaktan ang puso ni Nayaw. Sa sandaling ito, nang makita ng punong ministro ang kanyang asawa, tinanong niya kung kaya ba niyang mabuhay nang wala siya. Samantalang siya ay nawawalan na ng kumpiyansa kapag iniisip niya na wala na siya sa kanyang tabi. Ayaw na niyang mag-alala sa kinabukasan at takot na takot siya sa buhay niya. Pagkatapos ay sinamahan ni Kwon Yul si Dajung para bisitahin ang kanyang biyenan. Ngunit nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa kama, na walang malay. Nataranta si Dajung at tumakbo para hanapin ang doktor. Pagkatapos ay sinabi ng doktor na matatag na ang kalagayan ng kanyang ama dahil naagapan siya. Ngunit alam ng lahat na lumala na ang sakit ng matanda. At pagkatapos nito, hindi sinasadyang nalaman ng kanyang ama na peke ang kasal ng kanyang anak. Nalaman din niya na buhay pa ang dating asawa ng punong ministro at nakabalik na. Labis na nasaktan ang kanyang ama, pinagalitan ang kanyang anak at umiyak habang sinisisi ang sarili. Alam ng matanda na dahil sa kanyang sakit, ginawa ng kanyang anak ang hindi kapanipaniwalang kontratang kasal na ito. Sinabi ni Dajung kay Kwon Yul ang balita na alam na ng kanyang ama ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanilang kontratang kasal. Nang marinig ito, sinabi ng punong ministro na pupunta siya sa ospital para ipaliwanag ang lahat sa kanya. Ngunit huli na nang makarating si Kwon Yul sa ospital. Pumanaw na ang biyenan niya matapos malaman ang malungkot na nangyari sa kanyang mahal na anak. Nang makita niya ang kanyang asawa na umiiyak sa tabi ng kanyang ama, labis na nasaktan ang puso ni Kwon Yul. Kasama ng sakit ni Dajung, nang makita ng panganay na anak ni Kwon Yul na pumanaw na ang ama ng kanyang tiyahin, naisip niya ang kanyang ina na buhay pa at nagpasya siyang makipagkita at tanggapin ang kanyang tunay na ina. Si Dajung naman, matapos ayusin ang mga gamit ng kanyang ama, ay nagplanong mag-travel sa ilang lugar na gusto niya. Pagkatapos ay sinabi ni Inho kay Kwon Yul ang tungkol dito. Sinabi ni Inho na baka umalis si Dajung at hindi na babalik. Ngunit sinabi ni Kwon Yul sa kanyang aide na kahit ayaw niya, kung talagang aalis si Dajung, hindi niya ito pipigilan. Bumalik ang punong ministro sa bahay at tiningnan ang buong bahay kung saan maraming alaala kasama ang kanyang asawa. Nagtiwala siya at hiniling na magkaroon siya ng maganda at masayang buhay kahit na wala na siya sa tabi niya. Nakipagkita si Dajung kay Kwon Yul para magpaalam. Sabi niya na sana ay maging malusog at masaya silang pareho sa hinaharap. Sana raw ay magkita pa sila sa mga susunod na panahon. Lumipas ang isang buong taon. Nagdesisyon na rin ang sekretaryang si Hejo. Sinunod niya ang sarili niyang landas sa karera. Nagplano siyang magtatag ng bagong partido at pumasok sa politika ayon sa kanyang plano. Si John Ki at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isa pang sanggol. Si Kwon Yul na lang ang walang asawa at nag-iisa. Natapos na ni Dajung ang isang children's comic book na kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ng isang taon ng paglalakbay at mga kapanapanabik na karanasan, bumalik siya sa Korea at may interview sa isang mahalagang tao dahil gusto niyang simulan ang pagsulat ng kanyang pangalawang libro. Ang pamagat ng bagong libro ay Ki ang punong ministro at ako. Kaya ang taong i-interviewin niya ay walang iba kundi ang dating punong ministro, si Kwon Yul. Nagulat si Kwon Yul nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Dajung. Araw-gabi siyang umaasa na makita siyang muli. Nagbatian ang dalawa at nagsimula ang interview. Ngunit tila matatagalan ang pagtatapos ng interview. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pananabik, sinabi ni Dajung sa punong ministro, magsimula tayong muli. Ang love story ng simple at tangang si Dajung at ni punong ministro Kwon Yul ay opisyal nang nagsisimula sa isang bagong kabanata. Nagtapos na ang pelikulang ating pinag-uusapan ngayon. Salamat at hanggang sa muli sa susunod na mga pelikula.